Ang pag-ibig ay walang pinipiling edad at kasarian. Ito ay kusang dumadating sa ating buhay na may kaakibat na saya at kabiguan. Isang mapagpalang araw sa inyo at sa mga nakikinig. Avid listener niyo po ang aking pamilya at talagang walang pinapalampas na kwento. Kaya sumubok po ako magpadala ng aking sariling kwento. Ako po si Josephine at gusto ko po sanang magbahagi sa inyo ng aking personal na karanasan noong naaksidente ako at kinailangan ko mag-leave sa trabaho, at habang nagpapahinga ako sa aming bahay ay may nakilala akong lalaki na lumitaw sa may kabilang highway noong bumuhos ang malakas na ulan, at siya ang nagligtas sa akin sa magnanakaw na namasok sa loob ng aming bahay. Hindi ko sukat akalaing darating ang panahon na magmamahal akong muli sa isang hindi inaasahang pagkakataon na nilalang ng kadiliman. Masasabi kong naniniwala ako sa mga aswang, maligno, laman lupa, engkanto, tiyanak at iba pang mga nilalang na hindi mapaliwanag ng sensya. Dahil noong bata pa lang ako ay lumaki na ako sa probinsya. Doon kami nagmula ng aking mga magulang kasama ang aking mga lolo at lola. Nagsumikap ang mga magulang ko na umasenso at gumanda ang buhay. Kaya naman, noong medyo nakakaluwag na sila sa buhay, ay naisipan nilang magtungo sa syudad. Kasama kaming mga anak para doon maipagpatuloy ang pamumuhay. Kahit naman nagtatrabaho na ako sa syudad, ay hindi pa rin nakakalimutan ang magagandang kaugalian na itinuro sa akin ng mga lolo at lola ko. Gayon din ang mga kwentong kababalaghan sa aming probinsya. Taong 2000, naaksidente ako. Nahulog ako sa hagdan ng bahay ng aking katrabaho sa mismong kaarawan nito. Kaagad na kumuha ng ambulansya ang katrabaho ko at siya mismo ang gumastos sa pampahospital ko. May kaya naman kasi siya sa buhay at bukod sa opisina ay marami pa siyang mga part-time job. Nabanggit ng doktor na nabalian ako ng buto at kinakailangan kong magpahinga ng matagal na panahon bago bumalik sa aking trabaho. Pinagbawalan din ako sa pagpupwersa ng aking tuhod at paa. Halos inabot ako ng 1 buwan bago ako nakarecover. Nakakainip na ang leave ko, kaso wala akong magawa kung hindi sundin ang utos ng doktora. Naisip ko kung gaano na kadami ang mga reports na kailangan kong magawa at tapusin. Siguradong hindi kakayanin ng mga katrabaho ko na mag-overtime para lang magawa ang mga naiwan kong trabaho sa opisina. Pinayuhan ako ng mga magulang ko na kinakailangan ko pa ng 1 linggo para tuluyang makapagpahinga at makalakad ng maayos. Hindi ko na yata makakayanan ang 1 pang linggo. Pakiramdam ko ay magkakasakit ako kapag hindi ako nakapagtrabaho. Sa paglalakad ay naiinip na din ako at gusto ko na makalakad ng mabilis. Ilang taon na din ang lumipas noong namatay ang napangasawa kong long-time boyfriend dahil bumangga ang minamaneho niyang kotse sa isang rumaragasang sasakyan. Malaki ang kanyang naging pinsala sa ulo. Nagkaroon siya ng blood clot hanggang sa naging sanhi ng kanyang kamatayan. Nasa 23 ako noong mawalan ako ng asawa at talagang sobra akong nagulat sa mga nangyari. Hindi kami nabiyayaan ng anak at masasabi ko na mabuti na rin iyon dahil kawawa ang aming magiging anak. Maagang mawawala ng ama. Matagal akong nagluksa noon at hindi ako nagmahal muli. Hindi ko sinubukang magkaroon ng nobyo pero pumapayag ako makipag-date para lang makipagkaibigan at makipagkilala. Umabot na ako sa edad na 29, subalit hindi ako tumatanggap ng mga manliligaw. Masaya akong nakakakilala at nakikipag-usap sa mga lalaki para lang malibang ako, kaso hindi ko kayang magbigay ng pagmamahal dahil hindi pa ako handang magmahal at maghanap ng ibang lalaki na pupuno sa malungkot kong puso. Posibleng may darating na lalaki na para sa akin sa takdang panahon. Kasama ko sa aming bahay ang mga magulang ko
dahil may sarili na din buhay at pamilya ang mga kapatid ko. Bunso ako sa aming magkakapatid, kaya kasama ko ang aking mga magulang at sila ang nagsisilbing lakas ko, kaya nakarecover ako sa pagkamatay ng aking asawa. Noong una ay nahirapan ako sa paggamit ng saklay, pero dumating sa punto na nakayanan ko na rin na maglakad. Subalit hindi ko mapersa ang sarili ko dahil medyo kumikirot ang aking mga tuhod at paa. Isang ordinaryong araw ng Sabado, inip na ako sa loob ng aming bahay. Lumabas ang mga magulang ko para maggrocery at ako lamang ang naiwan. Kakatapos ko noong manood ng mga programa sa telebisyon. Gusto ko na talagang bumalik sa trabaho. Ako kasi ang taong hindi sanay na walang ginagawa at gusto ko parating nagtatrabaho. Hindi ako mahilig magpahinga sa oras ng trabaho at magpatulog-tulog. Masipag ako at gusto ko nakakatapos ako kaagad ng mga gawain. May mga pagkakataong tumatawag pa rin sa aming telepono ang mga lalaki ko nakikidate na inaalok akong lumabas para makipag-date at maligawan ako. Subalit wala akong gana, lalo pa at naaksidente ako. Minabuti ko pang prangkahin sila na wala silang maaasahan sa akin at mas makakabuti kung magiging magkaibigan na lang kami. At ayoko nang palalimin ang aming pagkakakilala. Sa puntong yon ay doon pa lang sila tumigil sa pagtawag. Pakiramdam ko ay nagiging malupit ako sa kanila, pero ayoko silang paasahin sa wala. Total talaga namang wala akong nararamdaman, kaya bago pa sila mahulog ng tuluyan ay matapos na ang aming komunikasyon. Tinamad na akong manood ng telebisyon. Hindi pa rin naman ako nagugutom at hindi rin makagawa ng mga gawaing bahay. Nag-isip ako na mapaglilibangan noong mga oras na iyon. Maya-maya ay dumako ako sa may bintana at balak kong tumingin kung ano ang kaganapan sa labas ng bahay. Baka sakaling magkaroon ng diversyon ng isip ko. Hinawi ko ang kurtina at dumungaw ako sa bintana. May napansin akong isang binata na sa tansya ko ay nasa 20 mahigit ang edad. Medyo may kabataan sa akin kung titignan. Mistiso at matipuno ang pangangatawan. Nakasuot siya ng puting t-shirt at maong nakupas. Basang-basa siya sa ulan. Naawa ako sa kalagayan niya dahil kita ko na nanginginig siya sa sobrang lamig habang patuloy ang malakas na buhos ng ulan. Naisip ko na gusto niyang tumawid sa kalsada, subalit hindi niya magawa dahil marami sasakyan ang lumilitaw at mabibilis na umaandar. Hindi ko alam kung bakit bigla akong nag-alala sa kanya. May bahagi ng utak ko ang gustong lumabas ng bahay kahit pakiramdam ko ay delikado dahil madulas at maulan sa labas ng bahay. Nakipagsapalaran ako. Tumayo ako at sinikap kong maglakad kahit hindi pa ako ganoon kalakas. Hinanap ko ang malaking payong na sisidlan at nagumpisa akong lumabas ng bahay. Tinanaw ko ang binata at napansin ko na wala nang sasakyan sa kalsada. Sinenyasan ko siya na lumakad patungo sa kabilang daan at sumunod naman siya sa sinabi ko. Mabilis siyang kumilos ngunit ganoon na lang ang ikinabigla ko nang lumitaw ang isang malaking truck. Kahit na medyo sumasakit pa rin ang paa ko, ay sinubukan ko siyang lapitan at kamuntik na kaming parehas na masagasaan ng rumaragas ang sasakyan. Mabuti na lang at nahawakan ko ang kanyang damit, kaso ay tumilapon kami sa tabi ng kalsada pagkadaan ng truck. Ininda ko na naman ang sakit ng paa ko. Tinulungan ako ng binata na makatayo. Parang wala namang masamang nangyari sa kanya. Medyo nasaktan ang tagiliran ko at bahagyang kumirot ang mga tuhod at paa ko. Napagmasdan ko siyang mabuti at tila nahalina ako sa magandang hubog ng kanyang pangangatawan. Hindi ko alam kung anong mahika ang bumalot sa katawan ko at saglit na nawala sa isip ko ang kirot ng tuhod at paa ko. Pinagmasdan ko siyang mabuti. Nakaumbok ang malaki niyang mga muscle at mukhang sanay siya sa pagbubuhat ng mabibigat na bagay. Marahil nag-iihersisyo siya, kaya napapanatili ang malaki at magandang katawang lalaki na pinapangarap ng mga kababaihan. Mapula din ang kanyang labi,
Hindi ko malaman pero natutukso ako sa taglay niyang kagwapuhan. Naramdaman ko kung gaano kalamig ang kanyang mga kamay. Tinanong ko siya kung saan siya pupunta at kung bakit napakatagal niya bago tumawid sa kalsada. Nagpakilala naman siya bilang Adam bago sinabi sa akin ang totoo. Aniya, inutusan siya ng kanyang ina na magtungo sa bahay ng tiyahin at may pinapakuhang mahalagang bagay. Noong pauwi na siya ay bumuhos naman ang malakas na ulan at natigilan siya sa tabi ng kalsada dahil sunod-sunod ang pagdating ng mga sasakyan. Nakipagkilala ako sa kanya at nabanggit ko sa kanya na naaksidente ako noong mahulog ako sa hagdan ng bahay ng katrabaho ko. Kaya napatigil ako sa pagtatrabaho at pinili kong mag-leave. Suwestyon niya na huwag ko daw pwersahin ang mga paa ko at baka daw lalo akong mabalian. Napangiti ako at may kung anong kilig ang bumalot sa puso ko. Nagpasalamat ako sa kanya at nakita ko na lumabas ang malalalim na biloy sa tigkabilaan ng pisngi. Nag-init ang mukha ko sa sobrang hiya. Hindi nagtagal, inanyayahan ko siya na pumasok sa aming bahay. Noong una ay nag-alangan siya pero talagang nanginginig na ang kanyang katawan at hindi ko na napigilang pilitin siyang makapasok sa bahay namin para matuyo ang katawan niya. Pumayag siya at pagkatapos namin makapasok sa loob ay kumuha ako ng malaking tawel at ipinagamit sa kanya para naman matuyo ang kanyang katawan at buhok. Nagpasalamat siya sa akin at nagkwentuhan kami ng ilang saglit bago siya nagpaalam at nagmamadaling lumabas sa aming bahay. Alukin ko sana siyang uminom ng mainit na tsokolate, ngunit tumanggi siya. Nagpasalamat siya sa pagmamagandang loob ko sa kanya bago tuluyang umalis. Tinanaw ko siya sa labas ng bahay at napansin ko na may kalayuan na ang kanyang bahay at mabuti na lamang at noong makalabas siya ay tumila na ang ulan. Nakaramdam ako ng kaunting lumbay dahil nag-iisa na naman ako sa loob ng aming bahay. Gusto ko sanang puntahan si Adam sa mga darating na araw ngunit dahil hindi pa masyadong magaling ang aking mga paa, baka lalo pa ako mapasama. Iginugol ko lamang ang oras ko noon sa paglalaro sa luma naming personal computer habang nagpapatay ng oras sa paghihintay sa aking mga magulang. Maya-maya ay nakaramdam ako ng gutom kaya humanap ako ng makakain sa kusina at nagluto ako. Merong papansitin kaya nagluto ako at naglagay ng pansahog na gulay at kaunting karne bago ako nagsulong kumain sa may lamesa. Kahit medyo kumikirot pa din ang tuhod ko at paa, ay nagawa ko iyong tiisin para makapaglakad ako kahit paika-ika ang aking paghakbang. Wala pa man lang ilang minuto ay nakarinig ako ng pagtunog ng aming telepono. Tumayo ako at maingat na lumakad ng mabagal patungo sa may lamesa kung saan ko iniangat ang telepono at sinagot ang tawag. Narinig ko sa kabilang linya ang boses ni Serena na aking katrabaho at kaibigan. Kinamusta niya ang kondisyon ko at tumugon naman ako na posibleng makapasok na ako sa 1 linggo. Natuwa naman siya dahil napakarami ko na palang reports na kailangang asikasuhin at tapusin. Marami na daw akong nalipasang mga kasiyahan at mga chismis sa aming trabaho. Sayang daw at napinsala ang mga tuhod at paa ko. Kung hindi sana iyon nangyari, ay tiyak maraming oportunidad ang naghihintay sa akin at may naereto pa siyang panibagong kalalakihang kakilala. Idinagdag pa niya na talagang kinakailangan ko na makapasok dahil may pinopormahan na daw ang bago naming katrabahong lalaki. Balak daw sana niya itong ipakilala sa akin kaso hindi makapaghintay at nanligaw na sa iba. Kapag nakita daw ako nito tiyak magbabago ang kanyang isip at sa akin mismo magkakagusto. Hindi naman ako nabahala dahil hindi naman ako seryoso sa mga ganoong usapan. Napipilitan lang naman ako makipag-date sa mga inirereto sa akin dahil sa udyok ng mga katrabaho kong babae. Madalas kasi na nagkakagusto sa akin ang mga nirereto nila kaso wala talaga akong nararamdaman para sa kanila. Pinagbigyan ko na lamang ang mga katrabaho ko
kahit hindi ako interesado sa mga lalaki. Marahil iwala pa sa kanila ang lalaking magpapatibok sa puso ko. Matagal kami nag-usap sa telepono ni Serena hanggang sa inabutan na ako ng aking mga magulang. Nangamusta sila sa nangyari sa akin sa buong maghapon at nabanggit ko sa kanila ang tungkol sa bago kong kakilala na si Adam na mukhang ilang bloke lamang ang layo ng bahay sa amin. Umandar na naman ang pagiging OA ng nanay ko noong malaman niya na kamuntik na naman akong maaksidente. Hinayaan ko na lamang siyang magtaas ng boses at mangaral ng isang buong sermon sa akin. Sanay naman ako sa kanyang ugali at kahit ang tatay ko ay suko din sa katalasan ng kanyang bibig. Pero sa kabila nun ay pinayuhan niya akong pabisitahin sa aming bahay si Adam para makilatis nila ng tatay ko. Baka daw kasi matino itong lalaki at babagay sa akin. Wala naman daw masama kung magmahal akong muli. Bata pa daw ako at di pa huli ang lahat para magkaroon ako ng bagong asawa at magkaanak. Napatigil ko lamang siya sa pagsasalita nung nabanggit ko ang mga sinabi ni Serena ukol sa pagpasok ko sa susunod na linggo. Tinanong ako ng tatay ko kung handa na akong pumasok at kung makukondisyon ko na ang paa ko kapag nag-umpisa na akong bumalik sa trabaho. Positibo naman ako at pinanindigan ko na papasok na ako sa trabaho sa susunod na linggo dahil talagang namumuti na ang mga mata ko sa sobrang kainipan sa loob ng bahay. Wala na rin akong masyadong ehersisyo at madalas na napapalaki ang pagkain ko dahil wala na akong iba pang masyadong libangan. Naghanda na noon ng lulutuin ang aking mga magulang para sa pananghalian. Saglit akong umupo sa may sofa at parang may pumasok sa utak ko na muling dumungaw sa bintana. Sumagi na naman sa isip ko si Adam at nagbabakasakali akong matatagpuan ko na naman siya sa tabi ng kalsada. Hindi naman ako napansin ng tatay ko dahil abala siya sa pagbabasa sa dyaryo na mukhang kakabili lang niya sa labas. Hinawi kong muli ng bahagya ang kurtina at napansin ko na may 4 na armadong lalaking nakasuot ng maitim na t-shirt at maong ang patingin-tingin sa aming bahay. Ang isa sa kanila ay may kausap sa cellphone. Eksaktong nagtama ang paningin namin ng isa sa mga lalaki at tila umiwas siya ng tingin. Naalarma at inakit niya ang kanyang mga kasamahan na magtungo sa kabilang daan. Naglakad-lakad sila hanggang sa makalayo sa aming bahay. Ayoko sana silang pag-isipan ng masama, ngunit nagtataka ako kung bakit ganoon na lang ang takot sa mga mata ng lalaki noong makita niya akong nakatingin sa kanilang dalawa. Posibleng mga magnanakaw sila at naghahanap sila ng pupuntiryahing pagnakawang bahay. Hindi ako nagtangkang tumawag sa mga pulis. Naisip ko na mas makakabuti na magmatsyag ako pagsapit ng gabi upang makatiyak kung papasukin at pagnanakawan ng aming bahay. Hindi ko pinaalam iyon sa aking mga magulang, bagkus ay buong maghapon akong pasulyap-sulyap sa aming bintana. Dumating ang gabi at nagsimulang magpahinga ang aking mga magulang sa kanilang kwarto. Pumasok na din ako noon sa loob ng aking silid tulugan. Naisip ko na mukha namang tahimik at buong maghapon ay wala naman akong napansin o naramdamang kakaiba, kaya marahil ay masyado lamang akong nag-iisip at pati ang 4 na lalaki ay hinuhusgahan ko ang pagkatao na wala naman akong sapat na ebidensya na magnanakaw nga silang lahat. Humiga na ako noon nang makarinig ako ng tila may nabasag na bagay sa may labas. Naalerto ako at naisip ko na baka may nangyayaring masama sa aking mga magulang. Hinanap ko ang matalas na cutter sa silong ng lamesa ko at pagkatapos dumiretso na akong lumabas ng silida. Inabutan ko na patay lahat ng ilaw sa buong kabahayan. Nangapa ako sa dilim at dinig na dinig ko ang malakas na pagbuhos ng ulan sa labas ng bahay, kasabay ang dagundong ng kulog at kidlat. Kumapaka pa ako hanggang sa mabuksan ko ang switch ng ilaw. Nagliwanag ang pasilyo patungo sa sala. Ibinaling ko ang tingin sa gawing kanang bahagi nang makita ko na nakabukas ang pinto ng mga magulang ko. Pumasok ako sa loob at inabutan ko na sobrang mahimbing silang natutulog.
Pero muli kong naalarma nung makarinig na naman ako ng mga kaluskos na buhat sa may sala. Inalog-alog ko ang aking mga magulang at sinubukan ko silang gisingin, subalit laking gulat ko na patuloy lamang silang humihilik na para bang nakainom ng sleeping pills. Kaya kahit medyo kinakabahan ako ay lumabas ako ng kwarto at hinanap kung sino man ang nanloob sa aming bahay. Pagkabungad ko sa may sala ay inabutan ko ang 4 na kalalakihang nililimas ang mga alahas at maliliit na kahon. Ang isa sa kanila ay papalabas ng pinto. Binulyawan ko sila at nakatawag iyon ng pansin. Tinutukan ako ng baril ng isa sa mga lalaking may takip ang muka at nakasuot ng maitim na bonet. Nagimbal ako at halos manigas ang aking kinatatayuan. Sinenyasan ng lalaki na may hawak na baril ang kasama niyang lalaki na may hawak namang kutsilyo. Lumapit siya sa akin at habang bitbit ang kutsilyo, walang ano-ano ay bigla kaming nakarinig ng malakas na sigaw na nagmumula sa isa pang magnanakaw. At kasabay nun ay biglang nawala ng kuryente. May kaunting liwanag lamang na nagmumula sa kabilugan ng buwan. Kamuntik na akong mahawakan ng magnanakaw. Mabuti na lang at naging mabilis ako at nahiwa ko siya sa may kamay gamit ang cutter. Sinikmuraan niya ako. Napangiwi ako sa sakit pero nagawa ko siyang masipa, ngunit natigil kami nang biglang may lumitaw na isang figura sa may pinto. Inaninag ko ang itsura ng nilalang at ganoon na lang ang ikinasindak naming lahat. Nagbabaga ang kanyang namumulang mga mata, punong-puno ng dugo ang kanyang bibig, gayon din ang matutulis na kuko sa may kamay. Mabalahibo ang buong katawan at matipuno ang hubad na katawan. Tinutukan siya ng baril ng lalaki, ngunit mabilis itong nakalmot sa muka ng lalaking napagtanto kong isa palang aswang. Kinagat siya nito at pagkatapos ay hinila palabas ng bahay. Inapakan ko sa paa ang katunggali kong magnanakaw at mabilis akong lumabas ng bahay upang alamin ang nangyari. Sa isang sulok natagpuan ko ang aswang na may kinakain at pinagluluray-luray sa kadiliman. Saglit na nagkaroon ng kaunting silag ng liwanag at tumama iyon sa kanyang direksyon. Ganoon na lang ang ikinamilog ng aking mata nang matagpuan ko ang mga bangkay ng 2 magnanakaw. Naliligo sa dugo habang nilalantakan ng aswang ang kanilang puso at atay. Muling humarap sa akin ang aswang at nagpakilala siya bilang si Adam. Nagtapat siya at sinabing nagtungo siya sa aming bahay noong marinig niyang may gustong magnakaw. Inamin niya sa akin na nabibilang siya sa angkan ng malalakas na gabunan, pero hindi siya masama tulad ng iniisip ko, at kaya lamang siya nagbagong anyo bilang gabunan ay para mailigtas ako sa mga magnanakaw. Nagpasalamat naman ako sa ginawa niyang pagtulong sa akin. Nabanggit niya na siya na ang bahalang kumuha ng mga bangkay ng magnanakaw upang hindi ako mapaghinalaang pumatay sa kanila. Basta isuplong ko na lamang ang natitirang buhay na magnanakaw dahil nakatitiyak siyang pagdidiinan nito na nakakita ito ng mga aswang. Pumayag naman ako sa sinabi sa akin ni Adam. Alam ko na isa iyong epektibong paraan upang mailigtas ko siya sa kung sino pang mga ibang tao nga makakita sa kanya at mapoprotektahan ko rin ang sarili ko sa posibleng maging resulta ng pangyayari. Hindi ako makapagsalita noong mapansin ko na tumayo si Adam at tumanda siya palabas sa aming bahay. Hinila niya palabas ng bahay ang 2 bangkay at pagkatapos ay sumulyap sa akin. Nagpasalamat ako at tinugon naman niya iyon. Marami pa akong gustong sabihin sa kanya ngunit bigla na lang siyang naglahong parang bula hanggang sa hindi ko na siya natanaw. Parang may bahagi sa puso ko ang biglang nasaktan ngunit hindi ko na iyon binigyan ng pansin. Inabutan naman ako ng 2 pang magnanakaw na nakatanaw sa kalangitan. Akmanan silang tatakas noon nang lumikha ako ng ingay at kasabay noon ay tumila ang malakas na ulan at nagkaroon na din ng kuryente sa bawat kabahayan. Nagising ang ilan naming mga kapitbahay at mabilis silang rumisponde.
kung kaya't hindi nakatakas ang dalawa pang natitirang magnanakaw. Wala na silang panahon para makatakas. Tumawag ako sa telepono at inaresto ng mga pulis ang magnanakaw. Nagising na din ang aking mga magulang at mukhang na biktima sila ng mga magnanakaw. Napakalalim ng kanilang mga tulog at sa palagay nila ay pinaamoy sila ng pampatulog ng mga magnanakaw kaya mahimbing silang nakatulog. Isinalaysay naman ng dalawang magnanakaw na nakaengkwentro sila ng aswang pero hindi naniwala ang mga pulis at nagsabi na baka nag-iimbento lamang ito ng kwento upang makatakas sa kanyang kasalanan. Napansin ng mga magulang ko ang sariwang dugo sa tagiliran ng lagayan ng mga halaman. Umisip ako ng kwento at nabanggit ko na nasaksak ko ang dalawa sa mga magnanakaw, subalit mabilis na nakatakas at hindi ko naabutan. Pero nakatitiyak ako na hindi sila magtatagal dahil sa natamo nilang malalim na sugat sa katawan. Dinala sa presinto ang dalawang magnanakaw pagkatapos kong makapagbigay ng statement sa mga pulis. Kinabukasan dumungaw muli ako sa bintana at hindi ko pa nakita ang presensya ni Adam. Bagamat isa siyang gabunan ay hindi ako natakot dahil malaking tulong ang nagawa niya para mailigtas ang buhay ko. At habang buhay kong tatanawin yon bilang utang na loob. Lumipas ang 1 linggo at nakabalik na ako sa trabaho. Tinapos ko ang mga tambak kong gawain at namiss ko rin ang aking mga katrabaho. Matagal kami nagkwentuhan, lumabas at gumala noong araw ng aming mga day off. At pilit kong kinalimutan kahit saglit lang ang alaala ko kay Adam. Bumalik ako sa ordinary kong buhay at muli akong nangarap para sa aking sarili. Minsan kami nagliwaliw ng mga katrabaho ko. Kumain kami sa isang restaurant at naitanong ni Serena kung may balak pa akong magmahal muli. Nabanggit ko sa kanya noong mga panahong nakalive ako meron akong nakilalang maginoo at gwapong lalaki na hindi ko akalaing magpapatibok sa aking puso. Biglang nabuhayan ang mga kaibigan ko at kung ano-anong pinagtatanong sa akin. Kita ko na puno sila ng kuryosidad pero hindi ko ipinagtapat sa kanila na gabunan si Adam. Nagsalita si Serena at sinabing gumawa ko ng paraan upang magkita ulit kami ni Adam at baka daw ito ang lalaking nakatadhana sa akin. Huwag ko na daw sayangin ang mga pagkakataon dahil sa ikalawang pagkakataon ay umibig ako at mukhang nakamove on ako sa pagkamatay ng aking asawa. Napaisip ako dahil hindi ko alam kung saan ko matatagpuan si Adam kahit gusto ko pa siyang hanapin. Akala ko malakas ako at mawawala sa mga alaala ko si Adam. Subalit lalo na pala akong nangungulila sa kanya, lalo pat matagal ko na siyang hindi nakikita at nakakasama. May mga gabi na nagdarasal ako at humihingi ng kahilingan sa Diyos na sana magkita kami muli ni Adam at sana hindi pa huli ang lahat para sa aming dalawa. Sigurado na ako sa nararamdaman ko sa kanya at wala na akong iibigin pang iba. Dumating ang day off ko at bumisita ako sa puntod ng asawa ko. Humingi ako ng tawad sa kanya at sinabing iyon na marahil ang tamang panahon na magmahal ako at nagbukas ng puso para sa ibang lalaki. Isang araw, naisipan ko na maglakad-lakad sa daan patungo sa aming bahay. Sumagi sa isip ko si Adam, kaya naitinong ko sa ilang kapitbahay kung may kakilala silang ganoong binata sa hilerang kanilang kabahayan. Umiling-iling naman ang mga ginang. Napagtatanungan ko, wala daw silang nakikilalang binata na nakatira sa lugar na iyon. Kaya naisip ko na marahil ay nagsisinungaling sa akin si Adam noong una pa lang na nakilala namin ng isa't isa. Hindi siya residente sa aming bayan at marahil ay nagmula siya sa ibang lugar. May mga panahon na naiisip ko siya at kung minsan ay may nabubuong ideya na kung hindi sana siya aswang at nabigyan lamang sana kami ng pagkakataong magkasama at magkakilala pa ng mas matagal, ay may pag-asa na mahulog ang kalooban namin at maging magkasintahan kaming dalawa. Gwapo at macho si Adam,
kaya maraming babae ang posibleng magkagusto at mahumaling sa kanya. Bukod pa doon ay maginoo at mabait siya kahit sa isa siyang gabunan. Walang maghihinalang isa siyang aswang hanggat hindi siya nagbabagong anyo. Pinaglalabanan ko man ang damdamin ko, subalit pilit na sumasagi sa aking isip si Adam. Namimiss ko siya sa araw-araw at wala kong ibang lalaking tinanggap na manliligaw kahit na meron namang inirereto sa akin ang mga katrabaho ko. Nagpursigi ako sa pagtatrabaho hanggang sa napromote ako at tumaas ang posisyon sa opisina. Malaking biyaya iyon sa aking pag-unlad. Nagdiwang kami magkakatrabaho, gayon din ang mga magulang ko sa aming bahay. Pero hindi pa rin buo ang aking kasiyahan dahil hindi ko pa rin makalimutan si Adam. Ngunit sadyang hanggang doon na lang yata ang ibinigay na pagkakataon para sa aming dalawa. Totoo nga palang may mga taong pinagtagpo pero hindi para sa isa't isa. Iyon ang masaklap na katotohanan na tinanggap ko sa aking puso. Pero may pagkakataon pa rin napapadungaw ako sa bintana sa may sala tuwing sumasapit ang malakas na buhos na ulan tuwing tag-ulan. At nasurpresa ako nga. Nakita ko si Adam na nakatayo sa may kabilang daan, nakatanaw sa akin. Ngunit sa tuwing kumikisap ako, naglalaho na lamang siyang parang bula. At tila isang guni-guni lang ang lahat. Nasanay na ako sa ganoong pagkakataon hanggang sa tumigil na ako sa paniniwalang magkikita pa kaming muli. Ngunit tila mapaglaro ang tadhana. Merong isang binata ang nag-apply sa amin ng trabaho at kaagad din siyang natanggap at nakapagsimula sa pagtatrabaho bilang clerk. Nagulat ako noong malaman na bumalik si Adam. Hindi ko akalaing magkikita pa kami sa ikalawang pagkakataon. Naging malapit kami sa isa't isa pero wala kong naikwento sa mga katrabaho namin ukol sa kanyang pagkatao. Nanatili iyong isang lihim hanggang sa dumating ang pagkakataon na magkausap kami ng masinsinan. Nabanggit niya sa akin na matagal na panahon siyang lumayo para maging karapat-dapat sa aking paningin. Sa katunayan ay isa siyang dayo sa aming lugar. At nagsinungaling siya na meron siyang kamag-anak sa aming lugar. Isa siyang gabunan pero hindi talaga siya madalas kumain ng mga laman loob ng mga tao at mga mababangis na hayop o di kaya mga alagang hayop ang kanyang paboritong kainin. Nakatapos naman pala siya ng kolehiyo. Nakapag-aral siya dahil may kaya ang kanyang pamilya na may lahing Kastila. Isa rin iyon sa rason kaya natanggap siya sa aming trabaho dahil meron siyang kaalaman sa aming mga gawain. Ipaniliwanag niyang matagal siyang nawala dahil nagtungo siya sa malayong probinsya upang magpagamot sa isang magaling at batikang albularyo upang maging isa siyang ganap na tao. Nakarating siya sa probinsya ng Diaz at doon ay may natagpuan siyang magaling na albularyo. Isang gabi ay inabangan niya itong dumaan upang makausap niya at makipag-usap upang gamutin siya nito. Kaso may nakaengkwentro itong mga aswang kaya naman tinulungan niya itong makalaban. Marunong sa pakikipaglaban sa aswang ang albularyo. Ginawa din ni Adam ang makakaya upang mapatay ang mga aswang. Nagtagumpay silang dalawa at nagpasalamat sa kanya ang albularyo at bilang pasasalamat ay nag-usa siyang gamutin ito at gamitin ang kaalaman upang mabawasan ang pagiging gabunan nito. Umabot sa punto na kamuntik na siyang mamatay sa proseso. Matagal ang gamutan pero ang nagpapalakas sa kanya at nagbibigay ng panibagong inspirasyon ay walang iba kung hindi ako. Ako daw ang nagpatibok sa kanyang puso. Kaya kahit kamatayan ay sinuong niya para lang maging ganap na ordinaryong tao. Nasurpresa ako nang malaman na meron pala siyang pagtingin sa akin. Ipinagtapat ko sa kanya na matagal ko na din siyang hinihintay dahil napamahal na din siya sa akin. Masaya ako na parehas pala kami ng nararamdaman. Niligawan niya ako at humarap siya sa aking mga magulang. Nakisama siya pati sa mga kamag-anak ko. Pinatunayan niya ang kanyang sarili at naging magkatuwang kami sa mga trabaho sa opisina.
botong-boto din kay Adam ang mga kaibigan ko. At alam nila na ito na marahil ang sagot sa mga panalangin ko sa Diyos. Masaya sila para sa amin at question pa nila na madaliin ko na ang pagsagot dito dahil medyo matagal-tagal na rin siyang nanliligaw sa akin. Huwag ko na daw itong paghintayin at baka makahanap pa ito ng iba. Nakita nila na mabait at totoo ang pagmamahal niya sa akin, kaya parati nila akong kinukulit na maging magkasintahan na daw kami at hindi nagtagal, naging magkasintahan nga kaming dalawa. Tuluyan na siyang naging tao at nakapamuhay ng normal. Wala nang makapagtangkang makipag-date o manligaw sa akin. Sapat na si Adam sa buhay at pag-ibig ko. Hinding-hindi ko nabanggit sa aking magulang ang tungkol sa tunay na katauhan ni Adam. Hindi na mahalaga kung ano nga nakaraan niya. Isinama ko siya sa simbahan at natutunan niyang manalig sa Diyos. Hindi nagtagal at napuspos kami ng biyaya matapos naming makapagpakasala hanggang sa nagkaroon ako ng mga anak. Naging malaki ang paghanga ko sa kanya at sa dinami-dami pa ng nagustuhan kong lalaki iyong pang dating aswang. Pero hindi ko pinagsisisihan na napangasawa ko siya dahil talagang malaki ang naidulot niya sa buhay ko. Sa tuwing umuulan, muling nagbabalik ang mga alaala ko kung papaano kami nagkakilala at nabuo ang aming pagmamahalan. Sa ngayon ay malakas pa rin ang aming pangangatawan at matibay ang tuhod naming nag-aalaga ng mga apo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at sana inagustuhan ninyo ang paglalahad ko ng aking karanasan. Hangad ko po na nagsilbing inspirasyon, lalo na sa mga gustong magmahal muli at makatagpo ng taong magmamahal sa kanila ng totoo. May mga nilalang na nag-ari-harian at umaastang malakas upang makapang-abuso at magmaliit sa mga tao. Pero hindi nila lubos na naisip na ang kanilang pagiging mapagmataas at arogante ang magdadala sa kanila sa kamatayan. Magandang araw po sa inyo at sa mga nakikinig. Ako po si Elmer at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay karanasan naming magkakaanak. Noong magbakasyon kami sa baryo ng aking biyanan at malaman namin ang kanyang matagal ng lihim. Taong 1997, nanirahan ng aking biyanang si Nanay Shoneng sa baryo ng San Gabriel kasama ang bunsong kapatid ng asawa ko na si Mercy. Matagal nang biyuda ang aking biyanan pero hindi na siya nagtangkang mag-asawa pa ulit. Minabuti na lamang niyang bumalik sa baryo na kanyang sinilangan kasama ang bunsong anak. May kanya-kanya kasing mga buhay ang kanyang mga anak kasama ang asawa kong si Mildred. Hindi na nakapag-asawa si Mercy at kasakasama na lamang siya ng biyanang ko. Mayroon siyang dugan at masasabi ko na may kaya ang kanilang pamilya. Ang asawa kong si Mildred ang madalas na napapagalitan ni Nanay Shoneng sa kanyang mga anak. Dahil may taglay itong katamaran, mabuti na lang noong makabuo kami ng pamilya ay medyo nagbago na ang kanyang ugali. Mabait sa akin ang biyanang ko. Bago ko pa mapangasawa si Mildred, ay pinatunayan ko sa kanya na kahit hindi ganoon kalaki ang sinesweldo ko sa trabaho, ay kaya ko siyang buhayin at kaya kong bumuo ng pamilya. Ginawa ko ang lahat para mabigyan ng maayos na pamumuhay ang aking mag-iina. Kaya naman, boto sa akin ang aking biyanan. Isang araw ay nakatanggap kami ng telegrama buhat sa aking biyanan at sinasaad sa liham na niyayaya kaming magbakasyon sa baryo ni Nanay Shoneng. Namimiss na daw niya kami. Pati ang anak daw namin ni Mildred na si Mona. Ang kaisa-isa naming anak. Ang anak namin ay nag-aaral sa ikalawang baitang sa elementarya at sabik din siyang makita ang kanyang abuela dahil matagal niya na itong hindi nakikita. Hinintay namin mag-asawa na sumapit ang bakasyon para makarating kami sa baryo. Nagpaalam ako sa aking amo na magbabakasyon na ako ng ilang araw kasama ang aking pamilya.
Nagtatrabaho kasi ako sa isang malaking taniman ng mga kalamansi at bawang. Nang malaman ng amo ko na sa Barrio San Gabriel, doon kami magbabakasyon mag-anak, ay pinabaunan niya ako ng botilya na may kinatas na kalamansi at dinikdik na bawang. Baunin ko daw iyon bilang proteksyon dahil sa pagkakaalam niya ay maraming naninirahang mga aswang sa lugar na yon. Isabi ko lang daw laman ng botilya sa balat ng mga aswang at siguradong masusunog ang kanilang mga balat. May allergic reaction daw sa balat ang mga aswang kapag ito ang ginamit. Bukod sa pangontra sa aswang, ay ibinigay din ng amo ko ang kalahati ng aking sweldo para daw may pamasahe kaming mag-anak at maibili ng pasalubong. Matagal naman na akong nagtatrabaho sa taniman ng kalamansi at bawang. Malapit ang loob ko sa aming amo at tiwala siya sa sipag at pagtsatsaga ko sa pagtatrabaho. Kaya naman maayos siyang magpasweldo. Matapos kong magpasalamat, nagpaalam na ako at umuwi muna ako sa aming bahay. Inilagay ko sa aking pulsa ang botilya. Inabutan ko na nag-iimpake na ng mga gamit ang aking mag-ina dahil hindi muna ipinaalam sa kanilang dalawa ang mga sinabi ng amo ko at baka matakot sila at hindi na tumuloy sa baryo. Ayoko namang masira ang aming pagbabakasyon, saka naisip ko na meron naman kaming proteksyon kaya siguradong ligtas kami sa baryo. Maaga kaming nagpahinga noong gabi dahil kinakailangan naming gumising ng maaga at bumiyahe bago magbukang liwayway. Ganoon nga ang nangyari. Sa kinabukasan, bago sumikat ang araw, ay umarkila kaming mag-anak ng tricycle at bumiyahe kami sa malayong terminal ng bus. Mahigit 1 oras bago kami nakarating sa terminal. Halos inabot kami ng pagsikat ng araw. Mabilis namang napuno ang bus, kaya lang medyo malayo talaga ang baryo. Gumugol kami ng 4 na oras sa bus bago kami nakarating at bumaba sa isang malaking karatula sa bungad ng Barrio San Gabriel. Liblib ang baryo, maraming punong kahoy, madamo at karamihan sa mga kabahayan ay mga bahay kubo. Hindi pa masyadong mga simentado ang mga daan kaya mayroong mga lubak at mababatong mga daanan. Madalang ang mga tricycle at karamihan ay jeep ang mga bumabiyahe. Naglakad-lakad kami mag-anak at napansin naming tumigil na sa mga gawain ang mga tao sa daan. Itinutok nila sa amin ang aming mga atensyon. Tahimik lamang silang nakamasid sa amin kaya naisip ko nga magtanong kung saan nakatira si Nanay Shoneng. Binigyan lamang kasi kami ng panuto ng biyanang ko kung papaano makarating sa baryo pero hindi naman niya iniilarawan sa liham ang eksaktong kinalalagyan ng bahay niya sa baryo. Maya-maya ay may tinanong akong ale. Natitig na titig sa aking anak. Hindi siya tumugon at ngumisi siya sa aking anak. Pagkatapos ay inilabas ang kanyang dila na tila natatakam sa presensya ng aking anak. Kaya hinawakan ko mabuti si Mona at bahagyang inilayo sa ale. Masama pa ang kutob ko dito. Hindi nagtagal ay may babaeng sumigaw. Lumingon kaming lahat. Napangiti kaming mag-asawa pagkakita namin kay Mercy. Medyo malaki na rin ang pinagbago niya. Dalagang-dalaga na siya at matangkad. Sinalubong at yumakap siya sa aming mag-anak. Medyo nakahinga ko ng maluwag dahil dumating ang kapatid ng aking asawa. Sa mga sandaling yon ay nagsipagbalikan ang mga residente sa kanilang mga gawain na parabang natakot sa presensya ni Mercy. Medyo nagtaka ako sa mga inasal ng mga tao. Lumakas ang hinala ko na mga aswang ang mga residente. Naglakad-lakad kami at hindi naman malayo ang aming pinuntahan hanggang sa makarating kami sa bakuran ng isang malaking bahay na yari sa kahoy. Puno ng mga halamang ormental ang bakuran ng bahay. Pumasok kaming lahat sa bakuran at pagkatapos ay binuksan ni Mercy ang pinto ng bahay. Sumalubong sa amin ang hindi kaaya-ayang amoy kaya nagtakip kami ng ilong. Humingi si Mercy ng paumanhin sa amin. Pagkakitang pagkaamoy namin ay mabaho.
Kakatapos lang daw niyang magligpit ng isda, kaya umalingasaw daw iyon sa buong bahay. Nakita ko ang mga antigo at maraming kasangkapan sa loob ng bahay. Halatang may kaya pa rin si Nanay Sioneng noong mga panahong yon. Lumipas ang ilang minuto ay tinawag ni Mercy si Nanay at nabanggit niya na dumating kaming mag-anak. Maya-maya ay lumabas sa kwarto ang aking biyanan. Bumati kami mag-anak at humalik sa kanyang mga kamay. Masayang masaya siya pagkakita niya kay Mona. Nagawa pa niya itong karagahin kahit medyo may kabigatan ng aking anak. Nagtataka kami mag-asawa na kahit may mangilang-ilang mapuputing buhok si Nanay Sioneng ay hindi pa napaghalataang ito ay matanda. Malakas pa rin ang kanyang pangangatawan, tuwid pa rin kung maglakad. Ang kanyang mga ninuno ay may lahing Amerikano, kaya siguro malakas ang kanyang pangangatawan at hindi pa siya gaanong natanda. Mistisa din at maganda ang kutis ng biyanan ko na namana ng kanyang mga anak. Kinamusta niya kami mag-anak at tinanong kung buhay rena pa daw si Mildred sa aming tahanan. Napasimangot at napakamot sa ulo si Mildred. Pasimple naman ako napangiti kaya mabilis niya akong kinurot sa may tagiliran. Nagsalita ako at ipinagtanggol ko ang aking asawa. Nabanggit ko sa aking biyanan na matagal na nagbago si Mildred. Nagtitinda na rin siya ng mga kakanin tuwing umaga sa aming bayan. Masipag na din siyang gumawa ng mga gawaing bahay at katuwang ko siya sa hirap at ginhawa. Nagulat si Nanay Sioneng pero nasurpresa ako nang purihin niya si Mildred. Mabuti naman daw at nagbago na ito at nagpakain sa kanyang pamilya. Sana daw ay tuloy-tuloy ang pagiging responsable nitong ilaw ng tahanan. Napangiti ang asawa ko. Iyon ang unang pagkakataong narinig niya ang mga positibong komento ng nanay niya. Mabait naman talaga si Nanay Sioneng, kaso ay may pagkamasungit siya at talagang sobrang sipag at mitikulosa. Ayaw niya ng tamad at walang pagkukusa sa kanyang mga anak. Si Mildred lamang ay medyo tamad dahil madalas itong nagtutungo sa kanyang abuela nung hindi siya pinapagawa kahit maglinis sa bahay, kaya nadala niya hanggang sa pagkadalaga. Dumako naman ang kwentuhan kay Mona. Naikwento ko kay Nanay Sioneng na marami na itong natamong karangalan nung nasa unang baitang ito sa elementarya. May kasipagan at pagtsatsaga siya sa pag-aaral. Bukod doon, magagalang siya sa mga kanyang guro at palakaibigan sa mga mag-aaral. Kita ko ang kislap sa mga mata ng biyanan ko. Mahal na mahal niya ang kanyang apo, kaya nakiusap siya sa amin na maglaan kahit isang linggo man lang na magbakasyon sa baryo. Bagay na sinang-ayunan naman ng amo ko. At saka madalang akong mag-leave kaya mauunawaan naman niya. Nakasama ko ang aking pamilya. Hindi nagtagal iniyaya kami ng mag-ina na maghapunan dahil alam niyang gutom na kami. Naghanda silang dalawa ni Mercy ng sinigang na isda, kaso inapakunot noo ako noong mapansin na mayroong nakabukod na pagkain si Nanay Sioneng. Mukhang nilalang baboy ang kanyang pagkain. Tinanong ko si Mercy kung bakit nakabukod ang pagkain ng aking biyanan. Tumugon si Mercy at sinabing may mga bawal daw ditong pagkain at dati-rati ay dinadapuan ng sakit, kaya kailangan nitong sumunod sa doktor sa mga dapat nitong kainin. Biniro ko pa si Mercy at sinabing bakit pinapakain niya ng karning baboy si Nanay Sioneng. Posibleng tumaas ang presyon nito. Umiling-iling si Mercy at sinabing hindi iyon karne ng baboy, kung hindi karning usa na nahuli sa gubat. Pinagmasdan kong mabuti ang karne at napansin kong hindi iyon masyadong luto at halatang may bahaging hilaw. Napapaisip ako kung anong klaseng sakit meron ang aking biyanan, pero hindi ko na lang pinansin at nagpatuloy kami mag-anak sa pagkain dahil gutom na kami. Pagkatapos namin kumain ay nagpatuloy ang kwentuhan namin mag-anak. Nagtungo kami sa may sala at medyo presko ang hangin. Hapon noon at malapit din lumubog na ang araw. Naitanong ko kay Nanay Sioneng kung mayroong mga aswang sa kanilang baryo.
Napatingin siya sa akin at tanong ang ibinalik niya sa akin. Bakit daw naitanong ko ang tungkol sa mga aswang? Nagpakipit balikat na lang ako at sinabing kakaiba kung makatingin ang kanilang mga kapitbahay noong makarating kami sa kanilang lugar. Tumugon si Nanay Shoneng. Totoo daw na may aswang sa kanilang lugar. Halos kalahati daw ng populasyon doon ay mga aswang. Kakaunti lang ang ordinaryong tao tulad ni Aling Loleng na may-ari ng maliit na tindahan sa bukana ng baryo. Hindi daw magalaw ang pamilya nito dahil meron silang mga anting-anting, kaya walang aswang na makabili o makalapit sa kanila. Huwag daw kami mag-alala dahil may mga kilala siyang mga ordinaryong tao sa kanilang baryo na pwede namin makausap at makapakalagayang loob. Kahit papaano ay nakahinga kami ng maluwag. Pinagtapat ko sa aking biyanan na binigyan ako ng aking amo ng butilya ng kalamansi at bawang na pangontra sa mga aswang. Namilog ang mga mata ng biyanan ko sa hindi malamang kadahilanan, pero agad naman siyang makabawi at sinabing mabuti naman daw pala at may panlaban kami sa mga aswang. Pero hindi naman daw kami magagalaw ng mga aswang sa puder niya. Takot daw ang mga kapitbahay na aswang sa kanya, kaya hindi magagawang pagtangkaan ng masama si Mercy. Naalala ko na may katapangan si Nanay Shoneng. Naalala ko noon ay may nakaaway pa siyang lasinggero at kamuntik pa siyang bastusin. Kumuha siya ng itak at pinagbantaan ang lasinggero hanggang sa kumaripas ito ng takbo at hindi na nagpakita pa sa kanya. Napagtanto ko na kahit pala mga aswang ay hindi uubra sa kanya. Sumapit ang gabi at nagpahinga kami mag-anak sa isa pang bakanting silid tulugan. Maaliwalas naman ang kwarto at talagang nakatulog kami ng maaga dulot ng matinding pagod, kaso naalimpungatan ako noong bandang hating gabi dahil may narinig akong malalakas na huni ng aswang. Bumangon ako sa kama. Nakita kong nagising din pala si Mildred at narinig din ang huni. Pabulong kong sinabi sa kanya na malayo ang aswang dahil malakas ang huni nito. Tumayo ako at tinanong ni Mildred kung saan ako pupunta. Tumugon ako at sinabing magtutungo sa palikuran. Maingat kong binuksan ang pinto upang hindi maistorbo sa pagtulog si Mona. Bago pa ako makalabas ng silid ay biglang nawala ang huni ng aswang. Siguro ay umalis na ito at nagtungo sa malayong direksyon. Nasa may bandang likod bahay ang palikuran. Kinailangan kong lumabas ng bahay. Nakita ko pa ang maliwanag na kabilugan ng buwan sa may kalangitan. Nagmamadali kong tinahak ang palikuran at pagkatapos na makaraos sa pag-ihi ay nagmamadali akong pumasok sa loob ng bahay. Kaso inakita ko sa di kalayuan ang isang pamilyar na figura na nakayapak at duguan ang buong bestida. Nakilala ko si Nanay Shoneng. Magulo ang buhok at panaymansya ng dugo ang kanyang damit. Pumasok na ako sa loob ng bahay bago pa niya ako makita. Hindi ko malaman kung anong nangyari sa kanya, pero lumakas ang kabog ng dibdib ko. Hindi ko mawari kung tama bang paghinala ang aswang din ng aking biyanan. Bumalik ako sa kwarto at inabutan ko na mahimbing na palang natutulog ang mag-ina ko. Kaya naman pinilit ko na lang matulog, kaso hindi ko magawang matulog ng mahimbing dahil paulit-ulit na sumasagi sa aking isipan ang nakita ko sa aking biyanan. Inabot ako ng halos mag-uumaga na nakatulog. Pero nung tumilaok ang manok ay kaagad din akong nagising at sumalo sa almusal sa hapagkainan. Tulad ng dati, inakahiwalay pa rin ang pagkain ng aking biyanan. Malaking palaisipan pa sa akin kung bakit panay karni ang kinakain niya at mukha pang hindi masyadong luto. Kung tutuusin, dapat isda ang kinakain niya. Mas masustansya ang mga laman dagat, kaya malakas ang hinala ko na posibleng nahawa ng pagkaaswang ang biyanan ko sa kanyang mga kapitbahay. Pero wala akong lakas ng loob na tanungin siya kung saan siya nanggaling sa nagdaang gabi at baka masamain pa niya at isiping pagdududahan ko siya. Lubos din na masasaktan si Mildred kapag nalaman pa niyang aswang ang kanyang ina. Patungo sa karatig bayan si Mercy
para mamalengke at balak niyang isama na muna si Mildred. Kami lang ng biyanan ko at si Mona ang naiiwan sa bahay. Matapos namin mag-almusal ay nagpaalam si Mona na lalabas ng bahay, pero binalaan ko siyang huwag lalabas ng bahay at karamihan ng mga kapitbahay namin ay mga aswang. Kaso ay kinausap siya ng biyanan ko at isinama sa tindahan ni Aling Loleng. Marami daw itong mga apo na kasing edad ni Mona na pwede niyang makalaro. Lalo akong naguguluhan. Kung aswang man ang biyanan ko, bakit nakipagkaibigan pa siya sa mga taong may anting-anting? Sa pagkakaalam ko takot ang mga aswang sa mga anting-anting, agimat at mga mutya. Hindi ko na talaga alam kung anong dapat kong isipin sa mga oras na yun. Maya-maya ay lumabas ng bahay ang maglola. Sinundan ko sila at dumaan kami sa mga kapitbahay na abala sa pagwawalis. Walang pumapansin sa amin, kaya naisip ko na baka takot nga sila kay Nanay Shoneng. Dumiretso kami sa may bukana ng baryo kung saan matatagpuan ang tindahan. Meron ngang 2 batang babaeng naglalaro ng tagu-taguan sa may harap ng tindahan. Ipinakilala kami ng biyanan ko na mag-ama sa mga batang sina Mia at Myla na mga apo ni Aling Loleng. Nag-umpisang makipaglaro si Mona sa kanila at lumabas mula sa tindahan ng isang ginang na nagngangalang Aling Loleng. Kumari pala siya ng biyanan ko. Gulong-gulo talaga ako sa biyanan ko. Hindi man lang siya napapaso habang katabi si Aling Loleng. Maya-maya ay nagpaalam na ang biyanan ko at nagpaiwan ako sa may tindahan habang binabantayan ko ang aking anak sa pakikipaglaro sa mga bata. Nung bandang malapit ng magtanghali, ay bumili ako ng merienda namin mag-ama sa tindahan. Nakakwentuhan ko si Aling Loleng. Ayon sa kanya, matagal na daw na pinamumugaran ng mga aswang ang baryo. Kaya lamang daw sila nakakatagal at ang iilang mga tao sa lugar na iyon dahil meron silang pangontra at dahil pinoprotektahan din sila ng biyanan ko. Takot daw ang mga aswang sa kanya simula noong manirahan na muli siya sa kanyang baryo. Naisip ko kung hindi man lang aswang ang aking biyanan, baka may tinatangan itong makapangyarihang mutya na kayang pumatay sa mga aswang, kaya walang makapagtangka sa kanya ng masama. Sumapit ang tanghali at kinakailangan na naming makauwi, kaya niyaya ko na si Mona. Nagpasalamat naman ako sa kanya sa mga kalaro niya, partikular na kay Aling Loleng, at naglakad na kami sa daan. Gusto namang may humarang sa aming 2 batang babae na gustong makipaglaro sa aking anak. Humingi ako ng paumanhin sa kanila at sinabing kailangan na namin makauwi ng anak ko dahil kakain na kami ng pananghalian. Subalit makukulit ang mga bata at hinawakan nila ang tigkabilaang kamay ng aking anak at pinipilit siyang makipaglaro. Medyo nasasaktan na ang anak ko at mahigpit nilang pagkakahawak at pinupwersa. Kaya naman, pinilit kong tanggalin ang kamay nila at napabagsak sila sa may damuhan. Eksaktong lumabas ng bahay ang kanilang ama. Matangkad ito at mahaba ang buhok, mukhang sanggano. Binulyawan niya ako at ibinangon ang kanyang mga anak. Humingi ako ng paumanhin dahil aksidente ang nangyari. Hindi ko sinasadyang nasaktan at mapabagsak ang mga bata. Kaso hindi niya tinanggap ang mga paliwanag ko. Bagkus ay pinanlisikan niya ako ng mga mata. Meron pa siyang 2 binatang tinawag para samahan siya sa pagsugod sa akin. Halos magkawangay sila at nakita ko na namumula ang kanilang mga mata sa sobrang galit. Nakakuyom na ang kanilang mga kamao at biglang narinig ko ang tinig ng aking biyanan. Tumigil ang 3 lalaki at tumingin ng masama. Tinawag ni Nanay Shoneng na Conrado ang lalaki at sinabing isa lamang itong dayo sa baryo, kaya wag daw umasta ang kaya niya lahat ng mga residente doon. Bumuelta naman si Conrado at nabanggit niya sa bayanan ko na wala siyang pakialam. Ang mahalaga ay makaganti siya sa ginawa kong kasamaan sa mga anak niya. Dinuro ng biyanan ko si Conrado at binalaan na sa oras na may mangyaring masama sa aming mag-ama
ay itutumba daw niya lahat ng angkan ni Conrado. Matapos magsalita ng aking biyanan, iniyaya niya na kaming umuwi. Pagka-uwi namin, nagpupuyos pa rin sa galit ang aking biyanan. Huwag ko daw intindihin si Conrado dahil makitid ang isip nito at mainitin ang ulo. Mahirap daw paliwanagan kapag daw may binalak pa itong masama sa amin ay siya na daw ang kakalabanin nito. Wala daw siyang pakialam kahit malaki pa ang pangangatawan nito. Mas malakas pa siya dito. Medyo kinabahan ako sa mga sinabi ng aking biyanan. Nawala lang ang mga agam-agam ko nung dumating sina Mercy at Mildred na may dalang mga pasalubong na tinapay at mga pinamiling prutas at gulay galing sa palengke. Hindi na namin pinag-usapan ang tungkol kay Conrado. Naging maayos at tahimik naman ang buong maghapon. Kaso noong dumako ang gabi, ay binulabog kami ng malakas na pagkalampag sa bubong ng bahay. Doon ko narinig na nagmumura si Nanay Shoneng at nasambit pa niya ang pangalan ni Conrado. Hindi nagtagal ay nawala ang mga ingay mula sa bubong ng bahay. Mukhang si Conrado nga ang may kagagawa ng ingay sa bubong. Pinilit namin makatulog na mag-anak matapos ang nangyari. Kinabukasan ay balak buweltahan ng biyanang ko si Conrado. Kaso napigilan siya ni na Mercy at Mildred. Naisip na lamang nilang mag-picnic kami mag-anak sa gawing sapa para daw makapaligo kami sa malamig na tubig. Nagkaisa kami magdala ng pananghalian at dahil doon nabago ang mood ng aking biyanan. Maaga kami nagtungo sa sapa at hindi naman masyadong malayo buhat sa aming bahay. Masayang masaya kami mag-anak na nagsipaglangoy sa sapa. Malamig ang tubig, presko pa ang hangin, kaso pakiramdam ko may mga matang nakamasid sa amin. Lumingalinga ako sa paligid kaso wala naman akong nakitang sino man sa may gawing kakahuyan. Kaya baka imahinasyon ko lamang iyon. Pagsapit ng tanghali kumain kami ng pananghalian at pagkatapos umuwi na rin sa aming bahay. Enjoy na enjoy si Mona at gusto niyang bumalik sa sapa sa mga susunod na araw. At kung pwede daw isama pa niya sina Mia at Myla para meron siyang kalaro. Bagay na pinayagan naman ng aking asawa. Mukhang hindi na kami binulabog ng mga kalampag sa bubong ng bahay nung dumako ang gabi. Mahimbing kami nakatulog na mag-anak. Kaso noong kinabukasan, maagang nagpaalam sa amin si Nanay Shoneng at magtutungo daw siya sa bahay ng kamag-anak niya sa may gawing gulod. Meron daw siyang mahalagang sasabihin dito. Napatingin sa kanya si Mercy na para bang natatakot sa kung anong posibleng mangyari. Inakala ko na magsasalita siya pero minabuti na lamang niyang manahimik. Pakiramdam ko meron silang inililihim sa aming mag-anak pero ayaw nilang sabihin. Hindi nagtagal ay nagpaalam na muna ang aking biyanan at pinilinan kami na kapag hindi pa siya makakauwi sa gabi ay isaradong mabuti ang bintana at pinto. Siguraduhin wala silang umanong mapapasukan at hindi dapat makapasok ang ibang tao sa gabi dahil marami daw aswang ang mapanlinlang. Kapag umuwi siya at kumatok sa pinto alam daw ni Mercy kung anong mga hudyat na salita. Kaya alam nito na siya mismo ang umuwi sa kanilang bahay. Kinilabutan ako sa sandaling yun. Talaga nga palang tuso ang mga aswang sa baryo. Binilinan ko si Mona na huwag na munang lumabas ng bahay at ipagpaliban ang pakikipaglaro kina Mia at Myla. At kung maaari, isa-isang araw na lang siya lalabas ng bahay. Masunurin naman ang aking anak. Alam ko naiintindihan niya kung bakit kailangan ko iyong sabihin sa kanya. Kaya hindi na siya nagtanong pa. Marami namang mga gulay at isdang nabili sa palengke sina Mercy at Mildred. Kaya nagluto na lang kami para sa pananghalian at hapunan. Sumapit ang maalinsangang hapon at nagawa naming magpahangin sa may bakuran dahil maraming puno ng saging at mangga. Pasimple kong tinanong si Mercy noong bandang hindi kami naririnig ng aking asawa. Tinanong ko siya kung bakit karne ang madalas na kinakain ng aking biyanan at hindi isda. Hindi rin masyadong luto at halos hilaw ang mga ito. Naglakas loob akong magtanong kung aswang ba ang aking biyanan.
Seryosong tumingin sa akin si Mercy at inakala ko na magtatapat na siya ng katotohanan. Pero laking gulat ko na bigla na lamang siyang humalakhak at sinabing, saan ko daw napulot ang tanong na yun? Hindi daw aswang si Nanay Shoneng, subalit hindi pa rin ako mapalagay. Nabanggit ko sa kanya na minsan ko itong nakita sa labas ng bahay na gulong-gulo ang buhok, nakayapak at may mantsa ng dugo ang suot na bestida. Sa pagkakataong yun ay hindi siya nakapagsalita. Bahagya siyang nag-isip. Mukhang tama ang hinala ko. Magsasalita na sana siya nang biglang kumulog at kumulimlim. Nagpasya kaming lahat na pumasok sa loob ng bahay. Eksaktong pagpasok namin biglang bumuhos ang malakas na ulan at kasabay ang pagkidlat. Hindi na kami nabigyan ng pagkakataong makapag-usap ni Mercy at inasikaso ko muna si Mona. Nagpakwento siya sa akin ng mga alamat para makatulog siya noong hapong yun. Kaya naman kinuwentuhan ko siya habang si Mildred nakikipag-usap kay Mercy. Tumila lamang ang ulan noong sumapit ang takip silim. Pasado 7:00 ng gabi, hindi pa rin umuuwi si Nanay Shoneng. Mukhang may mahalaga nga itong inasikaso at may kalayo ang gulod, kaya hindi pa siya makakauwi. Maya-maya, meron akong narinig na umaangil sa labas ng bahay. Bahagya kong binuksan ang bintana at bumuluga sa akin ang mapupulang mga mata ng maiitim na aso nga mga naglalaway na nakaabang sa aming bakuran. Natakot ako at nabanggit ko kina Mildred at Mercy ang tungkol doon. Ipinasarado ni Mildred ang bintana at sinabi niya kahit anong mangyari, huwag kaming lalabas ng bahay at hintayin na lamang naming dumating si Nanay Shoneng. Subalit umalma ako at kinuha ko sa aking bulsa ang botilya na may kalamansi at bawang. Nasabi ko sa kanya na baka atakihin kami ng mga aswang bago dumating ang aking biyanan, kaya kailangan naming lumaban. Magsasalita pa sana si Mercy nang biglang makarinig kami ng mga umaangil sa labas ng bahay. Napakarami ng ingay kaya hindi napipigilan ang aking sarili. Lumabas ako ng bahay, sinundan ako ni Mona, Mercy at Mildred at sumalubong sa amin sa labas ng bakuran ang malaking mga mabalahibong mga aswang na nakikipaglaban sa mga aso. May ilan sa mga aswang ang napupuruhan kaya buong lakas kong binuksan ang botilya at isinaboy sa mga aso. Umusok ang balat ng mga asong natalsikan ng likido. Umatungal sila sa sobrang sakit at nagawa nilang kumaripas ng takbo hanggang sa halos hindi na sila makita sa dilim. Maya-maya ay nagsipagbagong anyo ang mga aswang at laking gulat ko. Ang pinakamalaki sa mga aswang ay walang iba kung hindi ang aking biyanan. Meron siyang 5 kasamang mga ginoo at ginang at 2 sa kanila ay mga sugatan. Nagimbal kami mag-anak sa aming mga nakita pero wala kaming nagawa dahil dali-dali silang pinasok ni Mercy sa loob ng bahay. Pagkapasok namin, inalalayan ng biyanang ko at iba pa niyang mga kasamahan ang 2 sugatan. Umupo sila sa mahabang mesa sa sala at pagkatapos nilawayan ang mga sugat ng 2 kasamahan. May sinambit silang orasyon at pagkatapos unti-unting umampat ang mga malalalim na sugat. Tumingin sa amin ang biyanang ko at humingi ng paumanhin sa hindi niya pagsasabi ng katotohanan. Ayon sa mga paliwanag niya, nabibilang daw siya sa pamilya ng mga gabunan. Pero noong magkaroon siya ng asawa, ay pinilit niyang baguhin ang sistema ng kanyang pamumuhay. Marahil ay nagtataka daw ako kung bakit kaya niyang makisalamuha sa mga tao sa baryo. Hindi pala gumagamit ng agimat ang mga ordinaryong tao sa tuwing nakikipag-usap o nakakasama niya ang mga ito. Ginagamit lamang nila iyon kapag meron daw dayong aswang o merong gusto sa kanilang gumawa ng masama. Pinaliwanag niya sa amin na karne ng hayop sa gubat ang kanyang kinakain sa tuwing sinusumpong siya ng pagkaaswang. Si Mercy daw ang nagdadala at naghahanda ng kanyang mga kinakain kaya nakahiwalay parati ang mga inuulam niya. Ordinaryong tao daw si Mercy at kahit kailan hindi niya balak na ito ay hawaan. Dagdag pa niya na kaya siya nagtungo sa gulod
ay para humingi ng tulong sa kanyang mga kamag-anak na makipagsanib puwersa sa kanya dahil nararamdaman niyang balak umatake ang angka ni Conrado sa bahay para patayin kami mag-anak. Ilang araw na pala itong umaaligid sa aming bahay, naghihintay ng tamang tiyempo. Hindi daw kasi alam ni Conrado ang kalakalan o sistema ng buhay sa baryo. Nagmamatapang daw ito dahil isa itong dayo, kaya malakas ang loob na manugod sa bahay ng isa pang aswang. Hindi nito naiisip na pwede daw ito nga mapatay pati ang kanyang mga angkan dahil malakas ang mga gabunan at kayang pumatay ng ordinaryong aswang. Hindi ko lubos maisip na napakalaki pala ng kabutihang dulot ng pagiging gabunan ng aking biyanan. Nagsakripisyo siya para lang maligtas ang angkan niya sa mga masasamang aswang sa baryo. Nagpasalamat ako kay Nanay Shoneng at humingi ako ng tawad sa kanya kung pinag-isipan man siya ng masama. Wala naman daw kaso iyon sa kanya. Ang mahalaga ay nasa maayos kaming kalagayan. Nabanggit pa niya na wag daw kami mag-alala sa mga kamag-anak niya at susunod naman na araw ay mawawala na ng kusa ang mga sugat nito. Kinakailangan lamang nilang makapagpahinga. Kaya naman, nilatagan sila ng banig ni Mercy doon sa may sala at doon nahiga ang mga kamag-anak ng aking biyanan. Kinabukasan matapos namin makapag-almusal, nasorpresa kami na nagtungo sa labas ng bakura ng asawa ni Conrado. Hindi siya pinapasok ng biyanan ko at kinausap na lang siya sa labas. Humingi ito ng tawad sa ginawang pag-atake sa nagdaang gabi. Medyo malubha daw ang kalagayan ni Conrado, pati ang dalawa nitong kapatid. Ayaw na daw sana nila ng gulo at kung maaari daw makapagpatawaran na sila at nangako ang asawa ni Conrado na hindi makikialam sa mga kamag-anak ng aking biyanan. Pinatawad naman ni Nanay Shoneng ang asawa pati ang pamilya ni Conrado. Basta tutupad daw ito sa usapan at magiging tahimik ang pamumuhay nila. Nagpasalamat ang asawa ni Conrado bago umalis sa aming bahay. Inabot ng tanghali ang kamag-anak ng biyanan ko bago sila umalis at bumalik sa gulod. Medyo maganda na ang kanilang pakiramdam at gumagaling na din kahit papaano ang mga sugat. Simula noon, hindi na kami pinapakailaman ni Conrado at kahit gumaling silang magkakapatid, ay umiiwas sila sa aming mag-aama. Marami pa kaming napasyalang mag-anak tulad ng Borol, Bukid Talon at Bundok. Nagpatuloy ang pakikipagkaibigan ni Mona sa mga apo ni Aling Loleng at naging maganda ang samahan namin ng aking biyanan. Sinulit namin ang 1 linggong pagbabakasyon bago kami bumalik sa aming lugar. Puspos kami ng mga masasayang alaala, hindi namin makakalimutan. Sa ngayon meron na akong mga apo. Nagtatrabaho sa syudad si Mona. Nagtatrabaho sa may syudad si Mona sa isang bangko. Samantalang ang asawa naman niya ay isang seaman sa barko. Naiwan nila sa aming pangangalaga ang mga anak nilang mga dalagita at binatilyo. Matagal ng panahong namatay sa katandaan ang biyanan ko at palaisipan sa akin kung ipinasa niya ang pagkaaswang kay Mercy bago ito mamatay at nakapangasawa si Mercy at nagkapamilya. Nanatili si Mercy sa bahay ng biyanan ko kasama ang kanyang pamilya. At hanggang dito na lamang po ang kwento. Sana ay nagbigay ng aral ito sa mga tagapakinig. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Sa bawat angkan at tribo ay hindi mawawala ang mga traidor at uhaw sa kapangyarihan. Kaya mabuting maging wais sa pagpili ng magiging lider at alyansa upang hindi mauwi sa kasawian ang pakikisama at pakikipagrelasyon. Magandang araw po sa inyo at sa mga nakikinig. Isa po ako sa masugid na taga-subaybay sa inyong YouTube channel. Kaya po sumubok akong magpadala sa inyo ng kwento at magbakasakali na mapili niyo po para itampok sa inyong YouTube channel. Ako po si Joshua at nais ko pong ibahagi sa inyo ang kwento ng kaibigan ng aking abuelo na si Rasmus. Kung papaano niya nasugpo at nalabanan ang mga kaaway na aswang ng kanilang tribo. Sa mga tagapakinig ay
Aakalain nilang isang alamat ang pakikipagsapalaran ni Rasmus, subalit ayon sa aking abuelo ay totoong naganap ito sa buhay ng kanyang kaibigan. Bahala na po kayo kung maniniwala kayo o hindi. Hindi ko na lamang po babanggitin ng eksaktong taon kung kailan ito naganap. Nagmula sa magigiting na tribo ang angkan ni Rasmus at siya ang pinamanahan ng kanyang namayapang ama na si Apo Amir ng kapangyarihang mamuno sa nasasakupan gamit ang kampilan ng kanilang ninuno. Magigiting ang mga ninuno ni Rasmus. Nagmula din sila sa mga angkan ng mga mambabarang at mahihilig sa mga salamangka. Kaya naman hindi rin sila basta-basta inaatake at inaabuso ng ibang masasamang nilalang. Hindi sila masasama. Nabibilang sila sa mga puting mambabarang na gumagawa ng kabutihan para sa kanilang nasasakupan. Kalaban ng tribo ang mga mabalasik na angkan ng mga gabunan na nananalanta sa kanilang lugar sa bahaging Nuestro Facilidad. Kabilaan noon ng patayan, pagdukot sa mga mambabarang at pagbuwis ng buhay ng bawat miyembro ng pamilya. Dati-rati ay mapayapa ang pamumuhay ng mga angkan ng mambabarang. Sila ang naunang naninirahan sa Nuestro Felicidad. Kinatatakutan na sila ng mga tao. Nagsimula ang sigalot noong pumasok ng walang pakundangan sa teritoryo ng mga angkan ng mambabarang ang mga gabunan at pagpapatayin ang mga ito. Nasa pamamahala pa ng ninuno ni Apo Amir na si Apo Ablan ang kanilang mga nasasakupan. Simula noon ay gumamit sila ng mga salamangka upang hindi makapasok sa kanilang teritoryo ang mga gabunan. Pero nakipaglaban sila sa mga ito sa ibang parte ng Nuestro Felicidad. Kakaunti pa noon ang hukbo ng mga mambabarang at iilan ang nakaligtas sa malawakang digmaan. Pero napatay ni Apo Ablan ang malakas na mandirigma ng mga gabunan na si Anton. Lumaban muli at naghiganti ang mga gabunan. Kamuntik nang malipol ang salinlahi ni Apo Ablan. Mabuti na lang at nakipagsagupaan ang mga bagitong anak niya at kasama doon si Simeon na nakipagtagisan ng lakas sa mga gabunan. Maraming sugat ang natamo niya sa pakikipaglaban at kamuntik na mag-agaw buhay, subalit nakaligtas siya sa kamatayan. Nagsanay siya sa pakikipaglaban hanggang sa lumakas at tumibay ang kanyang pangangatawan. At noong umabot na siya sa pagbibinata ay siya na ang umaktong general ng hukbong lumalaban sa mga gabunan. Ipinamana ni Apo Ablan bago siya namatay ang kapamahalaan kay Simeon at ito na ang sumunod na lipi ng mga mambabarang. Matapos ang kanyang henerasyon ay nagpasalin-salin ang pamumuno hanggang sa mapunta kay Apo Amira ang lahat. Matagal na panahon may alitan ang kanilang angkan at lahat ng mga ninuno ni Rasmus ay ginawa ang makakaya upang maprotektahan ang kanilang angkan laban sa mga gabunan. Natira sa lipi ni Apo Amir ang kanyang asawa at anak, gayon din ang mga kapatid, tiya at mga tiyuhin. Hindi sila tumigil sa pakikipaglaban. Nakikipagtagisan na rin sila ng lakas at kapangyarihan sa mga gabunan sa tuwing mayroong mga engkwentro. Paswerte pa rin ang kanyang pamilya dahil hindi sila namamatay sa mga laban. Nagkaroon man ng malalim na sugat o malubhang kapansanan o karamdaman ay nakakaligtas naman sa kamatayan. Nagpatuloy pa rin na dumanak ang dugo, pero mas marami na ang mga gabunan ang nagbuwis ng buhay dahil lumakas ang puwersa ng angkan ng mga mambabarang, lalo pa noong umusbong ang henerasyon ng mga anak na pinangungunahan ni Rasmus. Natigil lamang ang sunod-sunod na patayan noong makaisang magkaroon ng kasunduan ang abuelo niya at ang natitirang matandang lider ng mga gabunan. Subalit dumako ang ilang dekada at bumali sa kasunduan ang mga gabunan. Nagtraidor sila sa angkan ng mga mambabarang at muli na namang gumawa ng gulo. Bukod sa kanilang angkan ay pumapatay din ang mga gabunan sa mga tao sa kanilang bayan.
Walang habas na kumakain ng mga laman loob at sumisira sa kabuhayan, sa mga bukirin at maging kabahayan ng mga tao. Kaya naman lumapit sila at humingi ng tulong sa angkan ng mga mambabarang na mailigtas sila sa mga gabunan, lalo na kung sumasapit ang kabilugan ng buwan tuwing hating gabi. Doon kasi lumalakas ang kapangyarihan ng mga gabunan. Nagtagumpay sa iba't ibang mahihirap na laban ang hukbo ni Rasmus. Halos pinangingilagan na sila ng ibang mga gabunan. Nakilala at pinahal ng mga kasamahan ang pamumuno ni Rasmus, kung kaya't maraming naging tapat sa kanya at napagtagumpayan nila ang ilang dekadang pakikipaglaban sa mga aswang. Isang araw dumako sa may kakahuyan ang tribo at sumalakay sila sa mga gabunan na dumukot sa ilang mamamayan sa kanilang lugar. Medyo naging tuso at mas mabangis ang mga gabunan kumpara sa mga nagdaang taon, kung kaya't napakalakas nila. Dahil doon maraming nasugatan at nasawi. Umunti noon ang hukbo ng mga tribo at piniling umatras ng iba na natitirang buhay ng mga kasama ni Rasmus. Subalit may isang lalaking nagligtas sa kanila. Nakatauhan ni Nicolas na nagmula naman sa isang maliit na populasyon ng tribo na naninirahan sa kakahuyan. Siya na lamang ang natira sa kanyang lipi matapos na malipol ang mga nasasakupan sa mga sumalakay na gumon at gamunan sa kanilang teritoryo. Bilang pasasalamat, kinuha ni Rasmus si Nicolas at inampon bilang kasapi ng kanilang tribo. Nabuo naman ang kanilang magandang samahan at dahil doon ay ginawang kanang kamay ni Rasmus si Nicolas at magkasama silang lumaban sa iba't ibang pakikipaglaban sa mga kuta ng mga gabunan. Gamit ni Nicolas ang kris at ang matalas na kampilan ni Rasmus. Madali nilang napatay ang mga aswang dahil doon. May baon ding mga orasyon si Rasmus, kaya naman nagagawa niyang malinlang at magamitan ng mahika ang mga gabunan. Malakas ang poder ni Rasmus, kasing bilis siya ng ipo-ipo kung kumilos at gumagamit din siya ng tagaliwas. Samantalang si Nicolas ay nakikiayon sa kanyang kapaligiran. Madali niyang nalinlang ang kanyang mga kalaban dahil nagiging kakulay niya ang anumang bagay na malapit sa kanya. Tuso at marahas na makipaglaban si Nicolas, samantalang malinis at mabilis naman dumiskarte si Rasmus sa digmaan. Sanggang dikit silang dalawa at maganda ang kanilang kombinasyon sa mga mahihirap na digmaan. Sa kanila humuhugot ng tapat at lakas ang mga kasamahan sa hukbo. Medyo nagbago lamang ang lahat at nagkalamat ang kanilang pagkakaibigan nang umibig si Nicolas sa isa sa mga kadalagahan ng tribo na nagngangalang Dahlia. Isang marikit at mahinhing dalaga si Dahlia at may pagkakataon na siya ang gumagamot sa mga kasamahan ni Rasmus at Nicolas gamit ang salamangka. Bukod doon ay magaling at masarap pa itong magluto. Nagkukwento din siya sa mga kabataang mambabarang ng kabayanihan ng kanilang mga ninuno. Nagtuturo din siya ng kagandahang asal. Naging modelo siya ng mga kabataan, kaya naman lalong lumakas ang paghanga sa kanya ni Nicolas. Parati niyang ipinaghahanda at binibigyan ng pagkain ang hukbo. Tumutulong din siya sa pagluluto sa tuwing may pista sa kanilang lugar. Maraming magaganda at mababait na kadalagahan sa mga mambabarang. Pero angat at talagang natatangi si Dahlia kahit isa lamang siyang simpleng dalaga. Maalaga at maasikaso si Dahlia sa kanyang mga katribo. Kaya naman marami ding kabinataan ang palihim na nagkakagusto sa kanya at naghahangad na maging kasintahan siya. Naglakas loob si Nicolas na makipagkaibigan kay Dahlia. Madalas siyang nakikipag-usap at inihahatid ang dalaga sa bahay nito. Nagawa pa nga niyang makilala ang mga magulang nito. Pinagtiyagaan niya itong ligawan ngunit hindi siya tinanggap ng dalaga. Dahil ang tinatangi ng puso nito ay walang iba kundi si Rasmus. Bagay na lubos na ikinasama ng loob ni Nicolas. Namuo ang panibugho sa kanyang dibdib. Lalo pat nalaman niya na may lihim din na pagtingin dito ang kanyang kaibigan.
Hindi siya nagparaya dahil malaki ang pag-ibig niya para kay Dahlia at ayaw niyang ibigay ito kay Rasmus. Wala siyang pakialam kahit magkaibigan sila. Handa niyang talikuran ang kanilang pagkakaibigan para lamang makuha ang pag-ibig ng dalaga. Minsan, nagtungo sila sa isang malayong talampas. Hinamon ni Nicolas ang kanyang kaibigan sa isang duelo gamit ang kanilang mga natatangis sandata. Ayaw na sanang lumaban ni Rasmus at ipaubayan na lamang si Dahlia sa kanyang kaibigan. Subalit talagang kinain ng selos at galit ang puso ni Nicolas. Sinugod niya si Rasmus at walang ano-ano ay sinugatan sa tuhod at tagiliran. Sinakal niya ang kaibigan at kamuntik na ito nga maitulak sa mataas na bahagi ng talampas. Gigil na gigil siyang mawala sa landas niya ang kanyang kaibigan. Subalit naging mabilis ang kamay ni Rasmus at agad siyang nakakapit sa lupa at nakabalik sa kanilang pwesto. Sinalubong ni Rasmus si Nicolas at mahigpit niya itong niyakap sa kinausap ng lalaki sa lalaki. Inutusan niya itong itigil na ang pag-aaway. Hindi babae ang makakasira sa kanilang pagkakaibigan. Dagdag pa niya na parang kapatid na ang turing niya dito, kaya ayaw niyang magwakas ang kanilang samahan nang dahil lamang sa bugso ng damdamin. Labis na panibugho, inggit at paghahangad ng pag-ibig ng isang babae. Tanggapin na lamang daw sana ni Nicolas ang anumang desisyon ni Dahlia. Mas mahalaga ang pagkakaibigan nila dahil doon mas magiging matibay at matagal ang kanilang samahan. Pinipilit na makawala ni Nicolas sa mga bisig ni Rasmus. Pinaglalabanan niya ang galit at konsensya sa kalooban niya. Mabilis na itinulak ni Nicolas si Rasmus, subalit nadala siya sa malakas na puwersa at siya mismo ang nahulog sa mataas na talampas. Mabuti na lang at nahawakan siya ng mahigpit ni Rasmus. Sinikap nitong mahila siya pataas kahit hirap na hirap ito na makayanan ang kanyang bigat. Inutusan siya ni Rasmus na huwag bibitaw. Basta magtiwala lamang siya ay makakaligtas siya. Ganoon nga ang ginawa ni Nicolas sa kabila ng kanyang galit sa kaibigan. Unti-unti siyang nahila pa itaas nito at nang tuluyan siyang makatayo ay napaluha siya at napayakap sa kaibigan. Doon siya nakonsensya sa kanyang ginawa. Humingi siya ng tawad kay Rasmus. Inamin niyang naging makasarili siya at inuna pang isipin ang personal na kasiyahan. Hindi niya naisip na pwedeng masaktan si Rasmus. Natuwa naman si Rasmus dahil natauhan si Nicolas. At doon na muli nila binuo ang nasirang pagkakaibigan. Sinikap ni Nicolas na iwasan si Dahlia at naghanap siya ng ibang babaeng maliligawan. Hanggang sa nakilala niya ang taga-Nayo na si Josefina. Ngunit mas matimbang pa rin ang pag-ibig niya kay Dahlia. Kaya lang ay naging obligado ang lahat nang malaman ni Nicolas na buntis na si Dahlia at hindi nagtagal ay pinakasalan siya ni Rasmus. Sa matinding inggit at selos ay ginamit niya ang pagmamahal sa kanya ni Josefina at binuntis na din ang dalaga. Pinakasalan niya ito kahit na hindi niya matiyak ang pagmamahal para dito. Nagluwal ito ng sanggol na lalaki na tinawag na Daniel. Lumaki namang isang mandirigma ang anak ni Rasmus na si Crisanta na may taguring Krista. Isinabak niya ang sariling anak sa kanyang mga mandirigmang estudyanteng gumagamit ng mga kampilan sa pakikipaglaban. Samantalang si Daniel naman ay lumaking lampa at pumapangalawa lamang sa kakayahan ni Krista. Mayabang at arogante, nagpapakitang tao lamang ito sa tuwing nakikita si Krista pati ang pamilya nito. Madalas na nakakasama sa pag-iensayo sa pakikipagkumbate sina Krista at Daniel. Mayabang kung magsalita si Daniel, kaso ay hindi niya mapatumba si Krista sa pag-iensayo. Minsan pang nakausap ni Krista ang isang kawal na nagngangalang Emilio at sinabi nito na may lihim na pagtingin si Daniela para sa kanya. Hindi lamang daw nito masabi dahil may katapangan si Krista. Pagkarinig ni Krista ay bahagya siyang napasimangot dahil wala siyang gusto at talagang naiirita siya sa mga kilos at pagsasalita ni Daniela. Kung hindi lamang daw anak ito ng kaibigan ng kanyang ama ay hindi niya ito papansinin. Ang totoo
ay meron siyang hinahangaang kawal na kasama niya sa pag-iensayo. Iyon ay si Ibrahim, matangkad at maliksi itong binata, kaso nararamdaman niyang hindi ito interesado sa panliligaw o pagkagusto sa mga babae dahil abala ang isip nito sa pag-iensayo at pakikipaglaban. Isa pa ay hindi pa handa si Krista sa pagkakaroon ng nobyo. Ang mahalaga sa kanya ay makatulong sa mga magulang na may pagtanggol ang kanilang angkan laban sa mga gabunan. Pero dumating ang isang araw na nasukat ang katatagan ng kanyang kalooban noong sumapit sila sa 18 taong gulang at ipinadala sila sa kakahuyan kasama ang ibang mga mandirigma gamit ang mga sandata. Lumusob sila sa pinagtataguan ng mga gabunan. Sumapit ang kabilugan ng buwan. Umalulong sa di kalayuan ang mga mababangis na hayop. Sa isang kisap mata ay biglang umatake ang mga aswang at pinagpapatay ang mga mandirigma. Gumamit sila ng tagabulag kaya hindi sila madaling malabanan. Walang habas nilang pinagkakalmot at pinakwak ang tiyan ng mga mandirigma. Ang iba ay pinagbabalian nila ng buto, samantalang ang iba naman ay binaratan nila ng buhay habang nilalapa sa isang tabi. Mula sa 20 mandirigma, natira na lamang noon sa kanila ay 5 kabataan. Hindi nagpadala sa takot at pangamba si Krista. Ginamit niya ang talas ng pag-iisip at pandama sa pag-iisip ng taktika sa pakikipaglaban. Umusal siya ng kakaibang orasyon na naisaulo niya sa libreto. Pumaikot siya ng makailang beses at pagkatapos nun ay naglaho na lamang siyang parang bula sa mga kasamahan. Sumama siya sa hangin at madali niyang natagpuan sa may kawalan ang kumpul-kumpul na gabunan na umaamoy-amoy sa paligid. Nilabas niya ang matalas na talim ng kampilan at mabilis na sinaksak sa likuran ng kanyang mga kaaway. Umulagta ng paisa-isa ang mga gabunan at bago pa makalingon ang iba pang aswang ay pinuluputan niya sa leeg ang mga ito ng mahabang panali na yari sa buntot pagi at kasabay nito ay sinipat niyang mabuti bago pinaggigilitan sa leeg. Sumirit ang masaganang dugo at pagkatapos nun ay mabilis na siyang lumitaw sa paningin ng mga kasama niya. Nagpatuloy sila sa paglalakad nang maulinagan nila ang tinig ni Daniel na humihingi ng tulong. Mukhang nasa kapahamakan ang buhay nito. Hinanap nila kung saang direksyon ito nagtungo. Tumakbo sila at hinawi ang daan hanggang sa makarating sila sa kaibuturan ng kakahuyan at naabutan nila na sugatan si Daniel habang pinagtutulungan ng 3 gabunan. Sinibat ng isa sa mga mandirigma ang gabunan, subalit mabilis itong nakailag. Samantalang ginamit naman ng isa ang kanyang mga sandata, pero mas mabilis ang kamay ng gabunan at nahunahan siya nito. Sinaksak ng mandirigma sa tiyan ang isang mambabarang at biglang lumabas sa bibig niya ang dugo bago siya nalagutan ng hininga. Tanging sina Krista at Daniel na lamang ang natitira noon sa pakikipaglaban. Kaya kahit hindi komportable si Krista sa pakikitungo kay Daniel, ay nakipagsanib puwersa siya. Inilabas niya sa 2 tigkabilaang tagiliran niya ang 2 maliit na gulok at tinadyakan ang 2 gabunan na umatake sa kanya. Pagkatapos ay lumundag siya at sumaklang sa leeg ng isa sa mga aswang at mabilis na sinaksak ito sa leeg bago siya nagpatihulog. Samantalang si Daniel naman ay ginamit ang kanyang matalas na barong bolo at hinataw bago pinagsasaksak ang isa sa mga gabunan. Sa huling gabunan na kaengkwentro ay gumamit na din si Krista ng kanyang kampilan at doon niya inilabas ang kanyang natitirang tapang. Inuntog niya ang ulo ng gabunan bago niya sinaksak sa tagiliran. Kasunod nun at inawakan niya ito sa may ulo at makailang beses na inihampas sa malaking bato hanggang sa pumutok at mabasag ang buong ulo nito. Pagkabulagta sa lupa ng gabunan ay saka sinukbit ni Krista ang kanyang 2 gunong, gayon din ang kampilan. Nagpasalamat si Daniel sa pagkakaligtas ni Krista sa kanyang buhay. Humingi din siya ng tawad dito sa pagiging mayabang.
Nararamdaman daw niyang hindi siya gustong maging kaibigan ni Krista dahil sa kasamaan ng kanyang ugali. Tumugon si Krista at pinayuhang maging mapagkumbaba ni Daniela. Makisama siya ng maayos sa kanilang mga kasamahan upang kagiliwan siya ng marami. Wala naman daw kaso sa kanya kung makikipagkaibigan ito sa kanya, basta at ayusin lamang daw niya ang pakikisama. Ngumiti si Daniel at nagpasalamat sa pagbibigay sa kanya ng ikalawang pagkakataon ni Krista na maging magkaibigan silang dalawa. Matapos nilang mag-usap ay magkasabay silang lumakad ni Krista pabalik sa kanilang tahanan. Umuwing may ngiti sa labi si Krista, hangang-hanga ang mag-asawang Ramos at Dalia sa kanilang anak. Ito ang susunod na henerasyon ng angkan ng mga mandirigmang mambabarang na uubos sa salinlahi ng gabunang aswang. Sa sumunod na araw ay pinangaralan ang dalawa sa kagitingan nilang pinakita sa pakikipaglaban. Medyo tumatanda na rin si Rasmus at kinakailangan niya na ng tagapagmana ng kanyang trono. Kaya naman kinausap niya si Krista. Nabanggit niya dito na alam niyang hindi pa ito handa sa isang malaking responsibilidad, pero alam niyang matututunan din nito ang paraan ng pamumuno. Siya ang susunod sa trono ng ama at kapag dumating ang panahon na mamamatay si Rasmus ay ipapamana niya kay Krista ang trono, pero kinakailangan niya ng makakatuwang at iyon si Daniela. Naisip din ni Rasmus na si Daniel ang lalaking dapat na pangasawa ni Krista at makatulong sa pagpapalakad sa kanilang mga katribo. Sa puntong iyon ay parang binuhusan ng malamig na tubig sa buong katawan si Krista. Biglang napatras si Krista at pailing-iling siya sa kanyang mga narinig. Hindi siya makapaniwala. Wala naman daw siyang pagmamahal para dito at kahit kailan ay hindi niya ito magagawang mahalin. Isa pa, ayaw makasama ni Krista si Daniela dahil hindi ito magaling sa pakikipaglaban at hindi niya ito ang tipong lalaki. Sa dinami-dami ng lalaki na pwedeng ipakasal sa kanya ay iyon pang kinaiinisan at ayaw na ayaw niya. Pinakalma siya ni Rasmus at sinabing huwag magmatigas dahil pinagplanuhan at pinagkasundunan nila ni Nicolas at siya ang lahat para magsanib ang kanilang puwersa. Patuloy na umiiling-iling si Krista at hindi niya mapigilang sumabog ang kanyang hinutok. Hindi siya makakapayag sa gusto nitong mangyari. Na-question niya pa ito kung anong klase itong ama at isasakripisyo nito ang kaligayahan ng sariling anak. Nagalit si Rasmus at isang malutong na sampal ang inabot ni Krista na lubos niyang ikinagulat. Mabilis na bumagtas ang mga luha sa kanyang mga mata. Sa matinding pangyayaring yun ay tumalikod siya sa kanyang ama at dali-dali siyang kumaripas ng takbo patungo sa kanyang silid. Humagulgol siya ng pagkalakas-lakas at nagdabog ng makailang beses bago siya nahimasmasan. Nung sumapit ang hating gabi ay naggayak siya ng kanyang mga damit at maingat na lumabas sa kanilang tahanan. Hindi niya malaman kung saan siya magtutungo, basta ang mahalaga sa kanya ay makalayo sa kanyang mga magulang at hindi mapakasal sa lalaking hindi naman niya mahal. Subalit inabot siya ng kamalasan noong maabutan siya ng ilang gabunan. Nagmamadali siyang tumakbo at kung saan-saang direksyon din siya nakakarating. Hanggang sa mapahampas siya sa isang malaking punong kahoy at tuluyan siyang nawalan ng malay. Bumulagta siya sa lupa at hindi niya namalaya ng oras. Pagkamulat ng kanyang mga mata ay nakita na lamang niya na sumikat na pala ang araw. Kinusot-kusot niya ang kanyang mga mata at nagulat siya nang makita ang isang matandang lalaking may mahabang buhok, gayon din ang mahabang balbas na abot hanggang talampakan. May tangan itong tungkod at tila hinihintay siyang makabangon. Tinanong niya ito kung sino ang matandang lalaki at anong kailangan nito sa kanya. Kinuha ni Krista ang kanyang gunong at itinapat sa mukha ng matandang lalaki. Natakot siya sa kung anong posible nitong gawin sa kanya. Nangusap naman ang matandang lalaki at nagsalita. Ipinaliwanag niya na hindi siya kaaway. Isa siyang ermitanyo na nagtataglay ng isang mutya at nais niya itong ipagkaloob kay Krista upang mailigtas ang kanyang angkan.
Si Krista ang kanyang napiling magmamay-ari nito. Dahil taglay niya ang kalakasan na tinataglay nito upang makapagligtas ng buhay ng mga tao. Kung mamarapatin daw ni Krista ay itataas niya ang dungan nito. Medyo nangilabot si Krista pero nagtiwala siya sa mga sinabi ng ermitanyo kaya pumayag siya sa alok nito. Inilahad ng ermitanyo ang kanyang mga kamay at agad naman na tinanggap iyon ni Krista. Umusal ng kakaibang orasyon ng ermitanyo at unti-unting bumigat ang pakiramdam ni Krista. Halos mahilo siya at mapasuka. Nagsipaglabasan din ang butil-butil na pawis sa kanyang noo. Sumasakit din ang kanyang ulo. Medyo sumasama ang kanyang pakiramdam at tila anumang oras ay pwede siyang bumulagta sa lupa. Makalipas ang ilang sandali ay napasigaw siya. Halos hindi siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Tinanong niya ang ermitanyo kung bakit masama ang kanyang pakiramdam at kung anong ginawa nito sa kanya. Baka daw may balak ang ermitanyo na patayin siya. Tumaas ang boses ni Krista sa ermitanyo sa sobrang inis. Saglit na may kinuha ang matanda. Binuksan niya ang kanyang dalang sisidlan ng tubig at binuhusan si Krista. Napahalakhak ang matandang ermitanyo nang mapasigaw si Krista sa sobrang gulat. Tinanong niya ang ermitanyo kung anong nagawa niyang kasalanan dito. Bakit siya binuhusan ng malamig na tubig? Medyo naiirita na ang dalaga sa ginagawa nito sa kanya. Baka pinagloloko at pinaglalaroan lamang siya ng ermitanyo. Hindi tumugon ang matandang ermitanyo. Samantala, nakaramdam naman si Krista ng pagbuti ng kanyang kondisyon. Unti-unting bumalik sa normal ang lahat. Parang walang nangyari. Nagtaka siya kung anong salamangka ang ginawa nito para gumanda muli ang kanyang pakiramdam. Nagsalita ang ermitanyo na puno ng kaalaman. Sinabi niya na sa una ay maninibago si Krista sa bigat at lakas ng kapangyarihan niya, pero hindi magtatagal ay masasanay din siya hanggang sa tumaas ng tumaas ang abilidad niya habang tangan ang mutyang inihandog nito para sa kanya. Mabuti pa daw ay bumalik na si Krista sa kanyang nasasakupan at iligtas ang angkan laban sa mga masasamang nilalang. Napakunot ang noo ni Krista at naguguluhan siya sa mga sinasabi nito. Tinanong niya kung anong ibig sabihin nito at papaano na lamang nagmula siya sa tribo ng mambabarang. Hindi tumugon ang matandang ermitanyo. Hindi man lang siya nagpaalam at unti-unti siyang naglaho na parang bula. Nagimbal si Krista. Lumingalinga siya sa paligid pero hindi niya na matagpuan ang ermitanyo. Bumulong siya sa hangin at nagpasalamat sa ermitanyo sa pagbibigay sa kanya nito ng kapangyarihan. Susundin daw niya ang ipinag-uutos nito. Wala naman siyang narinig na anumang tugon, bagkus ay dumampi sa kanyang balat ang malamig na simoy ng hangin. Hinawakan niyang mabuti at ikinuyom sa kanyang palad ang mutya. Pagkatapos nun ay nag-umpisa na silang maglakad pabalik sa kanyang mga tribo. Alam niyang hindi magiging madali ang pagbalik sa tribo dahil sa balak na pagpapakasal niya kay Daniel, pero kailangan niyang mailigtas ang tribo sa masasamang nilalang. Kaya kahit labag man sa kalooban niya ay pilit pa rin siyang bumalik dahil meron siyang mabigat na misyon na dapat niyang gawin. Medyo hindi siya kaagad nakabalik dahil naligaw siya sa kakahuyan at inabot pa siya ng dapit hapon bago narating ang kanyang lugar. Mabuti na lamang at walang anumang gabunan sa paligid. Subalit habang papalapit siya ng papalapit sa kanyang nasasakupan, ay ganoon na lang kalakas ang kabog sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay may masamang magaganap na hindi niya mawari kung ano. Kailangan niyang maging alerto at mapagmatsyag sa paligid. Tumuloy pa rin siya sa paglalakad hanggang sa mapahinto siya sa may bulwagan. Nakita niya ang mga tao na nagkakasiyahan. May ilang mga sumasayaw, nakababaihan, may mga taong nagiinuman at kumakain. May mga maharlikang nakaupo sa trono. Lumapit pa siya ng lumapit nang magulat siya at halos hindi siya makakilos sa kanyang nasaksihan. Nakaupo sa trono si Nicolas, gayon din si Daniel at ang ina nito. Samantalang may ilang taong nakagapos ang kamay at hinahagupit ng mga kawal. Sa isang tabi ay may malaking kawayang kahoy sa tagiliran nila kung saan may dalawang taong nakabigti ang mga leeg.
Sinipat na mabuti ni Krista ang dalawang tao at ganoon na lang ang ikinasigaw niya na lubos na ikinagulat ng marami. Halos madurog ang puso niya nang makita ang kanyang mga magulang na wala ng hininga. Pinatay ang mga magulang niya. Sumulak ang matinding galit sa puso ni Krista. Kinuha niya ang dalawang gunong at pasugod na inatake si Nicolas. Subalit hinawakan sa tigkabila ang bisig si Krista ng dalawang kawal sa tribo. Bumaba sa trono si Nicolas at bumati siya ng buong galak kay Krista. Tinanong niya si Krista kung nasa sorpresa daw ba ito na makita ang kanyang mga magulang. Sinabihan niya ito ng isang alibughang anak at iresponsable. Kung hindi daw ito lumayas ay hindi sana mamamatay ang kanyang mga magulang. Si Krista daw ang dapat nasisihin dahil sa katigasan ng kanyang ulo. Sumigaw si Krista at minura si Nicolas. Mukhang planado daw nito ang lahat. Pumili pa daw ito ng perpektong araw kung kailan siya naglayas upang salakayin at patayin ang kanyang mga magulang. Tama daw ang hinala niya na si Nicolas ang nakaisip na lasunin at kontrolin ang isip ng kanyang ama upang ipakasal siya kay Daniela para matamasa niya ang lakas at kapangyarihan. Hindi na daw ito nahiya sa kanyang sarili at inangkin pa ang kampilan ng kanyang ama. Inutusan niyang ibalik sa kanya ang kampilan dahil siya ang nararapat na magmana ng trono at mamuno sa tribo. Nagpupumigla si Krista sa mga kawal, subalit kinuha ni Nicolas ang kampilan. Kinausap niya si Krista at sinabing nararapat itong sumunod sa kanyang mga magulang upang magkasama-sama sila. Bigla silang humalakhak at inutusan ang mga kawal na dalhin sa bulwagan si Krista para pugutan ang ulo. Sumunod ang mga kawal at dinala nila si Krista sa bulwagan habang patuloy ito sa pagpupumiglas at pagsigaw. Naghanda na rin ang malaking palakol, gayon din ang karit. Hindi akalain ni Krista na magwawakas ang buhay niya sa mga kasamaang walang puso at mapagkunwari. Akmang pupugutan na sana ng ulo ng isa sa mga tauhan ni Nicolas itong si Krista nang biglang magkaroon ng malalakas na sigawan at kaguluhan. Paglingon nilang lahat ay lumitaw ang mga gabunan at napasok ang kanilang bulwagan. Nagimbal si Krista at nagpatuloy siya sa pagpupumiglas upang makapaghanda sa pakikipaglaban. Hindi pa doon natatapos ang buhay niya. Kailangan pa niyang magapi ang mga kalaban at mailigtas ang mga nasasakupan kahit nabulag at nakontrol ang mga ito ni Nicolas. Naghanda ng mga armas ang mga tao at naitigil ni Nicolas ang magarbong piging. Bagay na nakahanap ng tiyempo si Krista. Kinagat niya ang mga kamay ng mga kawal at mabilis siyang nakarating sa trono kung saan nakipag-agawan siya kay Nicolas sa kampilan. Malakas ang kanyang pwersa at halos mabalian ng kamay si Nicolas bago niya naagaw ang kampilan. Maya-maya ay sumugod ang mga kawal, pero bago pa siya mahablot ng mga ito ay mabilis na nagpagulong-gulong sa lupa si Krista. Saka siya bumangon at kumaripas ng takbo. Pagkatapos ay nakakuha ng mahabang kawayan at iniyampas sa muka ng papasugod na gabunan. Inilabas niya ang dalawang gunong at inihagi sa direksyon ng dalawa pang gabunan. Nakakatapos lang na kumagat sa katawan ng dalawang kawal. Naging madugo ang labanan. Halos mga ubos ang mga kasamahan sa tribo ni Krista. Kung hindi sana nagsagawa ng pagdiriwang si Nicolas at nakapaghanda sa pag-iensayo ang mga kawal, naging alerto sana sila sa pagpasok ng mga kaaway. Hindi na nagawang makalaban ng asawa ni Nicolas dahil pinagtulungan siyang patayin ng 4 na gabunan at pinagluray-lurayan ang katawan niya sa trono. Tinusok naman ang isa pang gabunan sa tiyan si Nicolas ng makailang beses bago siya nilapa. Samantalang si Daniel naman ay binalian ng tigkabila ang binti ng 2 gabunan bago binalian sa leeg. Naubos ang pamilya ni Nicolas sa kamay ng mga gabunan. Totoo nga palang ang mga nilalang na gumawa ng kasamaan sa kapwa ay doble ang balik sa kasamaan sa kanila ng tadhana. Habang nakikipaglaban naman si Krista ay hindi man lang siya tinablan ng anumang kuko ng gabunan
at hindi man lang tumatagos sa kanyang katawan ang anumang mga pag-atake ng mga ito. Mabilis na naghihilom ang mga sugat at kalmot sa kanyang mga balat at katawan. Sinyalis iyon na malakas ang kanyang tangan na tinataglay at iniligtas siya ng ermitanyo sa kapahamakan. Mabilis na nanghihina ang mga aswang. Pakiramdam ni Krista ay hinihigop ng kanyang tangan ang enerhiya na taglay ng mga gabunan. Ginamit pa niya ang kanyang kapangyarihan ng mutya ng Nara at tumugon sa kanya ang kalikasan. Lumakas ang kanyang depensa at hindi siya basta-basta nakakaramdam ng anumang pagod kahit makailang beses na siyang nakipaglaban sa maraming gabunan. Nagmamantsa na ang kanyang damit sa mga tumatalsik na dugo buhat sa mga aswang. Napakarungis na rin ng kanyang katawan pero hindi siya natinag hanggat may natitirang mga aswang na nabubuhay sa kanilang bulwagan. Sa huli niyang nakalaban ay ubod lakas niyang hinataw ng hinataw ang aswang hanggang sa malagutan ng hininga. Natapos ang madugong labanan at naging isang tagapagligtas na bayani si Krista. Nanumbalik ang tiwala at pagtutulungan ng kanyang mga nasasakupan matapos na mapatay ang mga mag-anak ni Nicolas. Unti-unting bumalik ang mga kawal sa pamamahala ni Krista. Siya na ang umaktong leader ng kanilang angkan, alinsunod sa pamamahala ng kanyang mga namayapang magulang. Marami pa ring gabunan ang pilit na kumakalaban sa mga mambabarang pero hindi hinayaan ni Krista na matalo at maapi sila ng mga kaaway. Gumawa siya ng mga malalakas na antas ng Salamanca upang hindi mapasok ng mga gabunan ang kanilang teritoryo. Hindi nagtagal at nung umabot na ng 27 edad si Krista ay nakasumpong siya ng pag-ibig sa katauhan ng isang kawal na nagngangalang Damiano. Nagkaibigan silang dalawa at nagbunga ng 3 supling ang kanilang pag-iibigan. Naging matagal ang pamamahala nila ni Krista sa kanyang tribo. Ipinasa na lamang niya ang kapamahalaan sa panganay niyang anak na lalaki noong medyo matanda na siya. Maging ang mutya ng Nara ay pinagkaloob niya rito. Sa mahabang panahon ay naubos din ang lahi ng mga gabunang namimeste sa mga angkan ng mambabarang at nagkaroon ng katiwasayan ang buhay ng mga mambabarang sa kanilang tribo. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento ng mga mandirigma. Gayon din si Krista matapos ang digmaan sa mga gabunan habang tangan niya ang mutya ng Nara. Maraming salamat po sa pagpili ninyo ng pagbibigay ng oportunidad na maitampok sa iyong YouTube channel ang aking ipinadalang kwento. Hanggang sa muli.